Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 901. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok muli sa bintana ng kotse ni Huang Feng, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito ang parehong tao. Ibang tao iyon. Hindi binalak ni Huang Feng na ibaba ang bintana ng kotse at hayaan silang mag-aksaya ng oras sa labas. Gayunpaman, ang taong ito ay nagbigay sa kanya ng isang pamilyar na pakiramdam. Hindi siya kilala ni Huang Feng, ngunit naramdaman ni Huang Feng ang isang pamilyar na aura mula sa kanya. Ang ganitong uri ng aura ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, muling ibinaba ni Huang Feng ang bintana ng kotse. Ang sabi ng tao, Mr. Huang, hindi namin sinasadyang masama. Gusto lang ng amo na makita ka. Hindi ba ayos lang kung ganyan ang ugali mo kanina? Nang makitang ang ugali ng tao ay hindi na kasing yabang ng dati, tumawa si Huang Feng at binuksan ang pinto para lumabas ng sasakyan. Sa katunayan, alam din ni Huang Feng na hindi niya ito maiiwasan. Ang dahilan kung bakit ngayon lang siya hindi bumaba ng sasakyan ay para maturuan ng leksyon ang tao. Sa huli, tiyak na kailangan niyang makilala ang pamilya Pang. Mr. Huang, pakiusap. Ang tao ay gumawa ng isang nakakaanyaya na kilos kay Huang Feng. Mas malinaw na naramdaman ni Huang Feng ang aura mula sa kanya. May internal force din ang taong ito. Tahimik na sinundan ni Huang Feng ang tao at naupo sa kotse ng tao. Pagkatapos noon ay pumikit siya para magpahinga. Wala siyang pakialam kung saan siya dadalhin ng taong iyon. Iniisip ni Huang Feng na makipagkita sa pamilya Pang mamaya. Malinaw, ang pamilya Pang ay nag-imbestiga sa hidwaan sa pagitan niya at Pang Chengfo. Ito ay pare-pareho sa balitang natanggap noon ni Tian Jun. Gayunpaman, dahil wala silang ebidensya, maaari lamang silang maghinala sa kanya ngayon. Hanggat hindi niya binigay ang sarili, walang paraan ang kabilang partido para patunayan na pinatay niya si Pang Chengfo. Sa wakas ay nagmaneho ang kotse sa isang villa area. Dapat sabihin na ang pamilya Pang ay napakayaman, at sila ay napakamapagbigay sa kanilang pera. Bagamat nagtatrabaho lamang sila sa Qing Province at hindi magtatagal, bumili pa rin ang pamilya Pang ng isang villa na matitirhan. Nang makita ang villa na ito, naalala din ni Huang Feng na oras na para bumili siya ng bahay. Bakit palagi siyang nakatira sa inuupahang bahay? Bukod dito, kung bumili siya ng bahay, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na manirahan kasama si Suyamo at ang iba pa. Tsaka, ayaw ba niyang pumunta ang ate niya para maglaro? Kung wala siyang bahay na matutuluyan, dapat ba siyang manatili sa isang hotel? Habang si Huang Feng ay nawawala sa kanyang pag-iisip, huminto ang sasakyan. Sinundan ni Huang Feng ang lalaki noon papasok sa villa. Sa sala ng villa, naghihintay na doon ang isang medyo may edad na. Matapos pumasok si Huang Feng, ang taong iyon ay patuloy na nakatitig kay Huang Feng, na parang gusto niyang makita si Huang Feng. Gayunpaman, si Huang Feng ay napakalmado, hindi siya nataranta. Anong biro, marami na siyang nakitang malalaking eksena sa ibang space-time, paano siya magiging mahina sa harap ng ganoong tao na konting momentum lang? Huang Feng, tama ba? Sa wakas, ang taong iyon ang nanguna para basagin ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Oo, tumango si Huang Feng at sinabing, ikaw siguro ang gustong makakita sa akin, di ba? Ano ang problema? Panipi, magpapakilala muna ako. Ako ang ama ni Pang Chengfo, sabi ng medyo may edad na. Sabi ng middle-aged na lalaki. Gayunpaman, nang banggitin niya ang pangalan ni Pang Chengfo, may bakas ng kalungkutan at hinanakit sa kanyang mga mata. Halatang lumipas man ang ilang oras ay hindi pa rin niya binibitawan ang katotohanan na pinatay ang kanyang anak. Tumango si Huang Feng. Ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay hindi mahirap hulaan, at hindi ito lampas sa kanyang inaasahan. I asked someone to bring you here this time because I want to ask, where were you on the night of the 3rd? Patuloy na nagtanong ang ama ni Pang Chengfo. Ang pangatlo, sinabi ni Huang Feng, ito ay matagal na. Hindi ko ito masyadong maalala, ngunit sa gabi, madalas akong nananatili sa bahay. Sigurado ka bang nanatili ka sa bahay noong araw na iyon? Nakatitig pa rin kay Huang Feng ang ama ni Pang Chengfo,
na parang gusto niyang makita kung nagsisinungaling si Huang Feng. Sigurado ka, ano ang mali? Tanong ni Huang Feng. Balita ko may conflict kayo ng anak ko sa coffee shop kanina. Hindi sinagot ng ama ni Pang Chengfo ang tanong ni Huang Feng, ngunit nagpatuloy sa pagtatanong ng isa pang tanong. Oo, sinabi ni Huang Feng, ayaw kong sabihin ito, ngunit paano mo tinuruan ang iyong anak? Sa publiko, gusto niyang samantalahin ang isang babae. Ayaw ng dalaga, at gusto niya itong kaladkarin ng diretsyo. Bilang isang kaibigan ng babae, at isa ring magiliw na tao, syempre, hindi ako maaaring pumikit sa bagay na ito. Kaya, tinulungan kitang mapag-aral ng kaunti ang iyong anak. Gayunpaman, makatitiyak ka na mayroon akong pakiramdam ng pagiging angkop. Gusto ko lang sana siyang turuan ng leksyon. Hindi ko naman talaga siya nasaktan. Panipi, nang makita ang ekspresyon ni Huang Feng na, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti, galit na galit ang ama ni Pang Chengfo na halos samuka siya ng dugo. Umungol siya, hindi mo kailangan ng anak ko para turuan siya. Well, ang mabuting hangarin ay hindi nagbubunga. Nagkibit balikat si Huang Feng at sinabing, sa aking palagay, ang aksidente ng iyong anak sa pagkakataong ito ay maaaring dahil gusto niyang samantalahin ang isang babae. Pinatay siya ng kanyang nobyo dahil hindi niya ito nakikita. Kasalanan mo ito, hindi mo napag-aralang mabuti ang iyong anak. Bastos, ang kanyang anak ay patay na, ngunit siya ay talagang na-frame ni Huang Feng ng ganito. Bagamat naisip na ng ama ni Pang Chengfo ang posibilidad na ito noon pa man, malinaw na malinaw sa kanya ang pagkatao ng kanyang anak. Ang sitwasyon na sinabi ni Huang Feng ay malamang na mangyari din. Gayunpaman, ngayon alam niya na ang kanyang anak ay malinaw na hindi pinatay ng isang ordinaryong tao, ngunit ng isang master na may panloob na lakas. Ang posibilidad na ito ay isang krimen ng pagsinta ay napakababa. Bakit mo pinapagalitan ng mga tao? Sabi ni Huang Feng na may hindi nasisiyahang mukha. Talagang gustong sampelan ng ama ni Pang Chengfo si Huang Feng hanggang mamatay, ngunit nang maisip niya ang kanyang pagsisiyasat sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, hindi niya ito madaling magawa, kaya napigilan lamang niya ang kanyang galit at sinabing, paano mo nalaman ang tungkol sa aking anak? Kaibigan ko si Qiu Ningshuang mula sa police force. Isa pa, ang pagkakakilanlan ko bilang miyembro ng National Security Agency. Sa tingin ko alam mo rin iyon. Sa dalawang pagkakakilanlan na ito, mahirap bang malaman ang tungkol sa bagay na ito? Sabi ni Huang Feng. Nang siya ay dinala dito, naunawaan na ni Huang Feng na ang mga tao mula sa pamilya Pang ay malinaw na nag-imbestiga sa kanya. Sa kakayahan ng pamilya Pang, hindi masyadong mahirap malaman na miyembro siya ng National Security Agency. Sa makatuwid, nagkusa si Huang Feng na sabihin ito. Kasabay nito, ipinunturin niya na siya ay isang taong may pagkakakilanlan, at hindi siya dapat kumilos ng walang ingat ng walang ebidensya. Oo nga naman, nang marinig niyang itinuro ni Huang Feng ang kanyang pagkakakilanlan, bahagyang nanigas ang ekspresyon ng ama ni Pang Chengfo. Alam niya na si Huang Feng ay miyembro ng National Security Agency. Natarante siya sa galit niya kanina kaya ngayon lang niya, naitanong ang katangahang iyon. Ano ang relasyon mo kay Tang Mazo? Tanong ng ama ni Pang Chengfo. Naghinala siya na may hindi masabi na relasyon sa pagitan ni Huang Feng at Tang Mazo, at pagkatapos, dahil dito, inatake niya ang kanyang anak. Relasyon. Ang pagkakaibigan, syempre, sabi ni Huang Feng, anong uri ng relasyon sa tingin mo ito? Nakikita ko ang kaibigan ko na binubuli, hindi ko ito basta-basta mapapansin. Panipi, kaibigan lang. Tanong ng ama ni Pang Chengfo. Wala itong kinalaman sa iyo, sabi ni Huang Feng, naghihinala ka ba na may kinalaman sa akin ang pagkamatay ng iyong anak? Kahit na ayoko talaga sa kanya, hindi naman umabot sa puntong gusto ko siyang patayin. Panipi, naghinala nga ang ama ni Pang Chengfo na si Huang Feng ang may kasalanan. Una sa lahat, nagkaroon ng alitan si Huang Feng sa kanyang anak. Malaki man o maliit ang tunggalian na ito, may motibo si Huang Feng na gawin ang krimen. Kung mayroong hindi malinaw na relasyon sa pagitan ni Huang Feng at Tang Mazo, kung gayon ang moibong ito ay mas halata. Kasabay nito, si Huang Feng ay miyembro din ng National Security Agency, kaya dapat hindi siya mahina. Ito ay hindi nakakagulat na siya ay may panloob na lakas, kaya siya ay may kakayahang gawin ito. Sa dalawang puntong ito, natural na pinaghihinalaan ng ama ni Pang Chengfo si Huang Feng.
Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, wala pa siyang nakitang paborebleng ebidensya. Ang mga taong umatake sa kanyang anak noong gabing iyon ay patay na lahat. Kahit na gusto niyang maghanap ng mapagtatanong, walang paraan para gawin iyon. Pwede ka muna. Nang makitang wala siyang makukuha kay Huang Feng, ikinaway ng ama ni Pang Chengfo ang kanyang kamay at hinayaan si Huang Feng na umalis. Sa pagkakataong ito, tinawagan niya si Huang Feng dahil gusto niyang magtanong ng ilang katanungan at makita ang reaksyon ni Huang Feng. Gayunpaman, mula sa reaksyon ni Huang Feng, wala siyang makita, kaya walang paraan upang matukoy kung ang bagay na ito ay ginawa ni Huang Feng. Tumango si Huang Feng at sinabing, kung gayon, mauna na ako. Pagkatapos mag-walk out ni Huang Feng, iwinagayway ng ama ni Pang Chengfo ang kanyang kamay at tinawag ang taong nagdala kay Huang Feng kanina. Pumunta ka at sundan siya. Humanap ng pagkakataon na subukan ang kanyang kakayahan at tingnan kung pinatay niya si Chengfo, utos ng ama ni Pang Chengfo. Karaniwan, ang isang taong marunong gumamit ng panloob na lakas ay may ilang natatanging katangian. Halimbawa, magagawa ng isang dalubhasa sa panloob na lakas ang pagkakaiba sa pagitan ng panloob na lakas ng Shaolin Temple at ng panloob na lakas ni Wudang. Sa makatuwid, gustong makita ng ama ni Pang Chengfo kung ginagamit ni Huang Feng ang parehong panloob na lakas na ginamit niya upang patayin ang kanyang anak. Kung siya nga, kung gayon si Huang Feng ay magiging mas kainahinala. Oo, tumugon ang tao, pagkatapos ay tumalikod at umalis, hinahabol si Huang Feng. Masyado namang kuripot ang pamilyang Pang na ito. Pagdating ko, hindi nila ako pinayagang magmaneho, pero pag-alis ko, hindi man lang nila ako pinaalis. Walang taxi dito sa Villa area. Paano ako makakabalik? Nagreklamo si Huang Feng habang naglalakad siya palabas. Gayunpaman, agad niyang napansin na tila may sumusunod sa kanyang likuran. Nag-isip sandali si Huang Feng at naiintindihan niya ang plano ng ama ni Pang Chengfo. Hindi na lang niya pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Matapos umalis sa Villa area ng medyo malayo, sa wakas ay nakahanap si Huang Feng ng taxi. Pagkapasok niya ay nakita niyang may sumusunod talaga sa likuran niya. Napakahusay ng mga pamamaraan ng kabilang partido. Kung hindi dahil sa pagbabantay na nasanay siya sa ibang mga espasyo at sa kanyang espesyal na pagmamasid, hindi niya mapapansin. Interesting. Gusto niyang subukan ang kakayahan ko. Kailangan niyang magbayad ng halaga, tahimik na naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Kabanata 902. Tama ang hula ni Huang Feng. Gustong subukan ng taong nasa likod niya ang kanyang kakayahan. Nang nasa kalahati na ang kanyang taxi patungo sa medyo tahimik na lugar, biglang pinilit ng sasakyan na huminto ang kanyang taxi. Damn it, gusto mo na bang mamatay? Paano ka makakapagmaneho ng ganito? Hindi alam ng taxi driver ang sitwasyon sa loob. Nang makitang may nagmamaneho ng napakapanganib at muntik ng ma-aksident sa sasakyan, agad siyang nagalit. Binaba niya ang bintana at nagmura sa sasakyan. Sir, titigil na po ako dito. Eto na po yung pera, sabi ni Huang Feng sa taxi driver. Ayaw niyang madamay ang mga walang kaugnayang tao. Sino ang nakakaalam kung hindi sinasadyang masaktan niya ang driver ng taxi kapag nagkaroon ng conflict mamaya? Aalis ka na ngayon. Hindi pa kami dumarating. Medyo nataranta ang taxi driver nang biglang humiling si Huang Feng na bumaba ng taxi. Okay lang. Gusto ko lang lumabas para mamasyal, sabi ni Huang Feng. Okay, sabi ng taxi driver. Dahil nakapagdesisyon na si Huang Feng, wala siyang mapipilit. Pagkababa ni Huang Feng kay sa sasakyan, sinulyapan niya ang kotseng sumusunod sa kanya. Tapos, naglakad siya ng dahan-dahan na parang walang napapansin. Sa katunayan, naglakad siya papunta sa medyo malayong lugar. Gayunpaman, nakita ng taong sumusunod kay Huang Feng ang sulyap. Bahagyang kumunat ang noo niya, pakiramdam na napansin na siya ni Huang Feng. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, tila hindi kakaiba na siya ay natuklasan. Pagkatapos, bumaba din siya ng taxi at sinundan si Huang Feng. Gayunpaman, sa oras na ito, nagbalat kayo na siya. Bagamat malamang na alam na ni Huang Feng ang kanyang pagkakakilanlan, kailangan pa rin itong pagtakpan. Bago kumpirmahin na si Huang Feng ang mamamatay tao na pumatay kay Pang Chengfo, halatang ayaw ng pamilya Pang na harapin ang National Security Agency. Ang bilis ng paglalakad ni Huang Feng ay hindi mabagal.
Dahil dito, lalo pang nakatitiyak ang taong nasa likod niya na natuklasan na siya ni Huang Feng. Bukod dito, tila hinihintay din siya ni Huang Feng na lumaban. Nagdulot ito sa kanya ng kaunting pag-aalala sa unang pagkakataon. Dahil naglakas loob si Huang Feng na hintayin siya, nangangahulugan ito na mayroon siyang maaasahan. Hindi siya isang taong maaaring year-o-con. Mas naging maingat ito sa paglalakad ng nasa likod niya. Gayunpaman, nang dumaan siya sa isang kanto, bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin na paparating sa kanya. Hindi niya namamalayan na umiwas sa gilid, ngunit medyo mabagal pa rin ang kanyang paggalaw. Nataman pa ang kanyang kanang braso, at agad niyang naramdaman ang pag-aapoy sa kanyang balikat. Sa oras na ito, malinaw niyang nakita na unti-unting binawi ni Huang Feng ang kanyang paa na may hindi maipaliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Tahimik na nagkatinginan ang dalawa saglit. Alam ng magkabilang panig ang pagkakakilanlan ng isa't isa, kaya hindi na kailangang linawin ngayon. Tapos biglang nag-atake ang dalawa ng sabay. Hindi pinili ni Huang Feng na gumamit ng mahika, ngunit nakipag-away sa kabilang partido ng direkta. Sa totoo lang, walang maraming pagkakataon na makilala ang isang internal force master, kaya gusto rin ni Huang Feng na makita kung anong antas ang mga taong ito na may internal force. Fang! Sinuntok ng dalawang tao ang isa't isa nang walang anumang magarbong galaw. Pagkatapos noon, nanatiling nakatayo si Huang Feng, habang ang taong sumusunod sa kanya ay umatras ng ilang hakbang. Bakas pa sa mukha niya ang pamumula. Sa oras na ito, hindi makapaniwalang nakatingin ang tao kay Huang Feng. Tila hindi niya ito matatanggap. Bagamat alam niya na si Huang Feng ay miyembro ng National Security Agency, tiyak na mayroon siyang ilang mga kasanayan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang napakalakas ni Huang Feng. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay lubos na dahado. Tsaka sa suntok na yun ngayon lang niya naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa katawan niya. Ang panloob na puwersa sa kanyang dantian ay nasa kaguluhan. Ang suntok ni Huang Feng ngayon ay tila hindi ginamit ang kanyang buong lakas, at halos masira nito ang kanyang dantian. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Huang Feng sa oras na ito. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya sa suntok na iyon kanina lang. Ngayon, isa na siyang Panginoong pangunang klase, at ang taong kaharap niya ay halos isang Panginoon sa pangalawang klase. At saka, kakapasok lang niya sa second class level. Imposible para sa kanya na makuha ang buong suntok mula kay Huang Feng. Dahil sa ganitong sitwasyon, bahagyang nadismaya si Huang Feng. Sa katotohanan, hindi pa siya nakakakilala ng isang disenteng dalubhasa sa panloob na puwersa. Tila kung gusto niyang makatagpo ng isang dalubhasa sa panloob na puwersa, kailangan niyang pumunta sa mundo ng Wuxia. Hindi ko inaasahan na ganoon kakalakas. Sa wakas ay nabawi ng taong sumunod kay Huang Feng ang dugo sa kanyang katawan pagkaraan ng mahabang panahon. Medyo nagulat pa rin siya na hindi sinamantala ni Huang Feng ang pagkakataong atakihin siya sa panahong ito. Kasabay nito, hinamak niya ang karanasan sa pakikipaglaban ni Huang Feng. Hindi ka masama, sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, mas masama ka pa rin kaysa sa akin. Bagamat medyo mayabang ang sinabi ni Huang Feng, at medyo mahirap para sa mga tao na tanggapin, ang taong sumunod kay Huang Feng ay maaari lamang umamin na totoo ang sinabi ni Huang Feng. Siya ay talagang mas masahol kaysa kay Huang Feng. Bukod dito, ang pagkakaiba ay hindi maliit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya naparito upang patayin si Huang Feng, ngunit upang subukan ang husay ni Huang Feng. Gusto niyang makita kung ang kungfu ni Huang Feng ay ang kungfu rin na pumatay kay Pang Chengfo. Sa makatuwid, kahit na hindi niya matalo si Huang Feng, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Gayunpaman, sa nakaraang palitan, hindi nakilala ng gwardya kung ano ang ginamit na kungfu Huang Feng. Kakaiba ang naramdaman niya, tila ang kungfu na ginamit ni Huang Feng ay medyo naiiba sa panloob na puwersa. Bagamat inimbestigahan din niya ang kungfu na ginamit sa pagpatay kay Pang Chengfo, hindi niya ito may kukumpara sa kungfu na ginamit ni Huang Feng. Sa madaling salita, kakaiba ang kungfu na ginamit ni Huang Feng. Siguro, after a few exchanges with him, I can see his actual situation. Naisip ng gwardya na bagamat hindi siya ang kalaban ni Huang Feng, kung ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban kay Huang Feng, tiyak na siya ay masasaktan. Kung ang puso ni Huang Feng ay mas mabagsik, ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib.
Gayunpaman, ang isang misyon ay isang misyon. Ngayon, hindi pa niya nasubukan ang kung fu na ginamit ni Huang Feng. Hindi pa tapos ang kanyang misyon, kaya kailangan niyang magpatuloy. Muli, nakita ni Huang Feng na ayaw nang umalis ng lalaki pagkaraan ng ilang sandali. Sa halip, patuloy pa rin itong sumugod sa kanya. Ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa dati, at ang kanyang momentum ay mas malakas. Malinaw na ginagamit ng taong ito ang kanyang buong lakas. Kung ganito ang kaso, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Mahinang ungol ni Huang Feng sa kanyang sarili. Gayunpaman, naniniwala siyang naririnig ng katapat niya ang kanyang boses. Gayunpaman, hindi umatras ang katapat niya. Sa halip, napuno siya ng hindi matitinag na aura. Hindi nilayon ni Huang Feng na magpigil sa pagkakataong ito. Ang kanyang mala-wave na subtle steps ay na-activate na. Nang maghagis ng suntok ang kabilang partido, isang masa ng hangin ang nakasalubong niya. Hindi sumuko ang lalaki. Bukod dito, patuloy niyang binago ang kanyang mga galaw at patuloy na inaatake si Huang Feng. Ang bawat alon ng pag-atake ay mas mabangis kaysa sa nakaraang alon. Hindi nakaugalian ni Huang Feng ang pambubugbog ng hindi lumalaban. Gayunpaman, alam niya ang layunin ng kabilang partido. Dumating ang kabilang partido upang subukan ang kanyang kakayahan. Kung siya ay gumawa ng masyadong maraming mga galaw, ito ay mahirap na garantiya na ang kabilang partido ay hindi makikita sa pamamagitan nito. Sa makatuwid, sinubukan lang ni Huang Feng ang kanyang makakaya upang maiwasan at halos hindi na kumilos. Upang mapilitan si Huang Feng na kumilos, ginamit lang ng kabilang partido ang lahat ng kanyang lakas. Agad na naramdaman ng guard na may palad na tumatapik sa likod niya. Siya ay masaya. Bagamat sa husay ni Huang Feng, tinansya niya na siya ay masasaktan sa ilalim ng palad na ito. Gayunpaman, ang magandang balita ay sa wakas ay hindi napigilan ni Huang Feng na kumilos. Sa ganitong paraan, bagamat siya ay masasaktan dahil dito, ang kanyang layunin ay nakamit. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman niya na ang sitwasyon ay tila hindi tulad ng iniisip niya. Nang tinapik ng palad ang likod niya ay gusto niya itong iwasan ngunit hindi niya magawa. Para siyang nawala ng kontrol sa katawan sa isang iglap. Ang buong katawan niya ay hindi na nakikinig sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Natatakot na sabi ng guard. Bagamat nakatagpo siya ng maraming mapanganib na sitwasyon kapag nagsasagawa ng mga gawain sa nakaraan, hindi kailanman nagkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang tulad ngayon. Wala lang, malalaman mo mamaya, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, ang Dark North Divine Art sa kanyang katawan ay na-activate na. Pagkatapos, naramdaman niya ang panloob na lakas sa katawan ng gwardya, sa pamamagitan ng kanyang palad, na patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Bakit patuloy na umaagos ang lakas ng loob ko? Malinaw, hindi lang si Huang Feng ang nakadama ng pagbabago sa panloob na lakas. Nalaman din ng gwardya na ang panloob na lakas sa kanyang katawan ay patuloy na umaagos, at ang dahilan ng sitwasyong ito ay malinaw na walang iba kundi si Huang Feng. Hindi mo pa ba nalaman? Sinisipsip ko ang iyong panloob na lakas, seryosong sabi ni Huang Feng. Nang marinig ang prangka na pag-amin ni Huang Feng, ang tao ay mas natakot at sumigaw ng malakas. Huang Feng, huminto ka, ibinalik mo sa akin ang aking panloob na lakas. Halata namang sa pagmamadali niya ay nakalimutan niyang hindi pala niya nakakausap ang kanyang katawan. At the same time, dahil sa sobrang gulat, lalong naging matinis ang boses niya, gaya ng boses ng eunuch sa TV. Tumigil ka, imposible yun. Kapag naabsorb ko na ang lahat ng iyong panloob na lakas, natural itong titigil. Sabi ni Huang Feng, ito ay bihirang makatagpo ng isang tao na may panloob na lakas sa katotohanan. Bukod dito, ang kabilang partido ay pag-alit sa kanya. Paano maaaring isuko ni Huang Feng ang pagkakataong ito na sumipsip ng panloob na lakas at dagdagan ang kanyang lakas? Huang Feng, tumigil ka, huminto ka. Kinikilig na sigaw ng tao. Panay ang panginginig ng boses niya. Pakiramdam niya ay patuloy na umaagos ang panloob na lakas sa kanyang katawan. Dapat malaman na ang panloob na lakas na ito ay nakuha pagkatapos ng napakaraming taon ng paglilinang. Sa sandaling nawala ang panloob na lakas na ito, siya ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap. Dati, yung may internal strength,
minamaliit niya yung walang internal strength. Ngayong naging ganoon na siya kababa ang tingin niya, paano niya ito matatanggap? Gayunpaman, si Huang Feng ay halatang hindi makikinig sa kanya, at hindi rin siya titigil sa kanyang mga aksyon. Nasa first-rate realm na siya ngayon. Gayunpaman, ang panloob na lakas ng isang pangalawang rate na eksperto ay isang mahusay na suplemento para sa kanya. Matapos niyang makuha ang lahat ng panloob na lakas ng gwardya na ito, bagamat nasa first-rate realm pa siya, magiging mas malakas siya kaysa dati. Kabanata 903. Sa wakas ay huminto si Huang Feng, ngunit makalipas ang 10 minuto. Sa oras na ito, naabsorb na niya ang lahat ng internal energy sa katawan ng guard. Nang bawiin ni Huang Feng ang kanyang kamay, halatang naiintindihan ng gwardya ang nangyari. Napaupo siya sa lupa na walang buhay ang mga mata. Bilang isang taong ipinagmamalaki ang kanyang panloob na lakas, hindi niya matanggap ang katotohanan na biglang nawala ang lahat ng kanyang panloob na lakas. Pakiramdam niya ay nasa isang bangungot siya, at ang bangungot na ito ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paggising. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na huwag akong subukan ng ganoon kadali. Kung hindi, siya ang magbabayad. Sabi ni Huang Feng sa gwardya na nakaupo sa lupa. Si Huang Feng ay walang anumang simpatiya sa kanya. Magkaiba ang paninindigan ng dalawa at may kanya-kanyang iniisip. Kung ang kakayahan niya ay mas mahina kaysa sa kanya, siya ang masasaktan ngayon. Wala rin siyang dapat ireklamo. Natukoy na ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi na kailangang magpanggap ni Huang Feng na wala siyang alam. Pagkasabi nun ay umalis na siya nang hindi lumilingon. Walang reaksyon ang gwardya sa pag-alis ni Huang Feng. Kahit na gusto niyang pigilan si Huang Feng ngayon, hindi niya magawa. Walang pakialam si Huang Feng sa iniisip ng pamilya Pang. Sa katunayan, nang maging magkaaway sina Huang Feng at Pang Chengfo, alam ni Huang Feng na hindi maganda ang relasyon niya sa pamilya Pang. Kung hindi dahil sa kawalan niya ng lakas ngayon, hindi na niya kailangan pang itago ang katotohanan na pinatay niya si Pang Chengfo. Nang sumugod si Huang Feng sa kanyang tirahan, hindi rin nagpapahinga si Li Bingyan. Sa katunayan, kumakain siya kasama ng mga tao sa oras na ito. Dalawa sa mga taong kasama niyang kumakain ay ang mga nakatataas sa kanyang kumpanya, at ang isa ay isang young master mula sa Qing Province. Mula sa simula ng pagkain, ang mga mata ng young master na iyon ay hindi na umaalis sa katawan ni Li Bingyan. Tsaka hindi niya itinago kahit konti. Sa pagkakataong ito, gumastos siya ng pera para makakain kasama si Li Bingyan. Ang ganitong bagay ay hindi isang malaking bagay sa pagitan ng mga young masters na tulad nila. Madalas, gumagastos sila ng pera para kumain kasama ang mga babaeng celebrity na iyon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na kumain sila kasama si Li Bingyan. Nararamdaman din ni Li Bingyan ang tingin ng kabilang partido. Dahil sa titig na iyon ay hindi siya komportable, ngunit wala siyang magawa. Ang pagkain na ito ay inayos ng kumpanya. Bukod dito, sa nakaraan, siya ay lumahok sa mga katulad na pagkain. Gayunpaman, nang pabirong sinabi ni Huang Feng sa kanya na gusto niyang magbukas ng sarili niyang kumpanya ng entertainment, lalo siyang kinasusuklaman ang ganitong uri ng pagkain. Kung talagang nagbukas si Huang Feng ng sarili niyang kumpanya ng entertainment at nagtrabaho ako sa kumpanya niya, malamang hindi niya ako papayagang kumain kasama ang mga nakakainis na mga taong ito. Napangiti si Li Bingyan habang iniisip ang sarili. Ang ganda talaga ni Miss Bingyan bilang isang diwata. Nung nakita kita sa TV, akala ko napakaganda mo. Hindi ko akalain na pagkatapos kitang makita sa personal, mas gaganda ka. Papala sa personal, sabi ng young master kay Li Bingyan. Salamat. Magalang na sumagot si Li Bingyan, ngunit hindi gaanong nagsalita. Obviously, wala siyang balak makipag-chat sa kabilang party. Ang pagkain na ito sa pagkakataong ito ay inayos lamang ng kumpanya. Tila hindi napansin ng young master ang kalungkutan at perfunctory na ugali ni Li Bingyan. Gusto pa rin niyang kausapin si Li Bingyan ng masigasig. Kung tutuusin, bihira ang ganitong kagandang female celebrity. Kung makakagawa siya ng magandang relasyon sa kabilang partido at magbabayad, mas mabuti pa kung magkaroon siya ng pagkakataong mapalapit sa kanya. Bingyan, uminom kasama si young master Wang. Marahil ay nakitang masyadong malamig ang ugali ni Li Bingyan. Pinaalalahanan ng isa sa dalawang executive ng kumpanya ni Li Bingyan si Li Bingyan.
Hindi masyadong palakaibigan ang tono niya. Malinaw, dahil sa walang kwentang ugali ni Lee Bin-gyeon, medyo hindi nasisiyahan ang executive na ito. Ang young master na ito na si Wang mismo ay hindi masyadong may kakayahan, ngunit ang kanyang ama ang namamahala sa entertainment sa gobyerno. Kung mayroon silang magandang relasyon sa kanya, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa hinaharap na pag-unlad ng kumpanya sa Qing Province. Kaya naman, sinundan niya at ng isa pang kasamahan si Lee Bin-gyeon sa Qing Province at sinamantala ang concert ni Lee Bin-gyeon para mapalapit sa kanya. Sa hindi inaasahan, ang kabilang partido ay interesado rin kay Lee Bin-gyeon at talagang handang gumastos ng pera upang ayusin ang pagkain kasama si Lee Bin-gyeon. Natural na hindi pa kakawalan ng dalawang executive ng kumpanya ang pagkakataong ito. Gayunpaman, ang saloobin ni Lee Bin-gyeon ay naging sanhi ng kanilang dalawa na hindi nasisiyahan. Sa simula, si Lee Bin-gyeon ay napaka-perfunctory, kung hindi dahil sa katotohanan na ang young master na si Wang ay isang tanga at tila sobrang infatuated kay Lee Bin-gyeon, kung ito ay ibang tao, sila ay hindi nasiyahan. Nang marinig ang mga salita ng mga executive ng kanyang kumpanya, nagsalubong ang magagandang kilay ni Lee Bin-gyeon. Sabi niya, Manager Lee, hindi ako umiinom. Bihira lang na maganda ang mood natin ngayon. Ano bang masama kung mag-exception ka? Huwag masyadong uminom, ayos lang. Alam din ni Manager Lee na karaniwang hindi umiinom si Lee Bin-gyeon, ngunit ngayon gusto niyang gumawa ng exception para kay Lee Bin-gyeon. Una, gusto niyang ipakita ang kanyang awtoridad, at pangalawa, gusto niyang paboran ang young master na si Wang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nagbigay ng mukha si Lee Bin-gyeon kay Manager Lee. Direkta niyang umiling at sinabing, hindi ako umiinom. Pagkatapos, walang pakialam si Lee Bin-gyeon sa pangit na mukha ni Manager Lee. Lumingon siya para tumingin kay young master Wang at sinabing, Young Master Wang, pasensya na, pero hindi ako umiinom. Papalitan ko ng tsaa ang alak at maghahanda ng toast kay young Master Wang. Nang makita ang ngiti ni Lee Bin-gyeon, medyo nawala si young Master Wang. Mabilis niyang sinabi, okay. Pagkatapos, inubos niya ang alak sa tasa sa isang lagok. Kahit na ang young master na si Wang ay nakipag-ugnayan sa maraming celebrity, at kahit na nakipaglaro sa maraming babaeng celebrity, hindi pa siya nakipaglaro sa isang taong kasing tanyag at kasing ganda ni Lee Bin-gyeon. Iniisip pa niya kung paano pasayahin ang dilag. Natural, ayaw niyang magalit si Lee Bin-gyeon sa oras na ito. Nakita ni Lee Bin-gyeon na napakadaling kausap ng young master na si Wang. Palihim siyang nakahinga ng maluwag at ininom ang tsaa sa kanyang tasa. Gayunpaman, si Manager Lee ay hindi masyadong masaya. Masasabi pa nga na galit siya dahil hindi talaga siya pinamukha ni Lee Bin-gyeon sa publiko. Dahil dito ay medyo napahiya siya. Sa hapunan mamaya, hiniling ni Manager Lee si Lee Bin-gyeon na uminom muli, ngunit tinanggihan silang lahat ni Lee Bin-gyeon. Mukhang walang pakialam ang young master na si Wang tungkol dito. Hanggat sinasamahan siya ni Lee Bin-gyeon, masaya siya. Gayunpaman, dumalo rin si Lee Bin-gyeon sa maraming hapunan. Alam din niya na bihira ang mga taong tulad ng young master na si Wang na madaling kausap. Minsan, sa hapagkainan, ang mga bisita ay tumanggi na sumuko at pinipilit siyang uminom. Kahit na ang mga tao sa kumpanya ay hindi tumulong sa kanya, na mas ikinadismaya niya. Gayunpaman, dahil nagpapasalamat siya sa paglilinang ng kumpanya, wala siyang ibang iniisip. Gayunpaman, dahil sinabi sa kanya ni Huang Feng na magbubukas siya ng isang entertainment company, nagkaroon siya ng ibang ideya sa kanyang puso. Lalo na ngayon sa hapagkainan, pinilit siyang uminom ng senior management ng kumpanya. Lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable sa kanyang puso. Pagkatapos ng hapunan, umalis ang young master na si Wang, ngunit nang umalis siya, nag-aatubili pa rin siya. Gusto niyang umunlad pa kasama si Lee Bin-gyeon, ngunit magalang siyang tinanggihan ni Lee Bin-gyeon. Makakaalis lang muna si young master Wang, ngunit hindi siya sumuko sa kanyang puso. Matapos mapalapit kay Lee Bin-gyeon, mas nagustuhan niya si Lee Bin-gyeon sa kanyang puso. Pagkaalis ng young master na si Wang, hindi agad nagpahinga si Lee Bin-gyeon. Sa halip, pumunta siya sa silid ng senior management ng dalawang kumpanya kasama ang kanyang assistant. Sinabi nila noon na may pag-uusapan sila ni Lee Bin-gyeon. Dapat tungkol sa kontrata. Sa daan, sabi ng assistant ni Lee Bin-gyeon. Kontrata, kumunat ang noo ni Lee Bin-gyeon.
Tama, malapit nang mag-expire ang kontrata ko. Before that, the company's leaders said that they want to talk to me about the contract. I was busy with the concert at that time, so hindi ko muna inisip yun. Ngayong tapos na ang concert, I guess they will mention it again. Ganyan dapat, sinabi ng assistant ni Lee Bin-gyeon. Gayunpaman, ang kontratang ito ay tila hindi masyadong iniisip. Hindi ka pumasok sa industriya ng entertainment para sa pera. Ngayon, ang mga mapagkukunan ng kumpanya ay para sa iyo, kaya't ang mga kondisyon ng kumpanya ay mabuti pa rin, maliban na sila ay nag-ayos ng kaunti pang trabaho. Ang katulong ni Lee Bin-gyeon ay hindi mula sa kumpanya. Siya ay inayos ng pamilya ni Lee Bin-gyeon, kaya mas alam niya at isa sa alang-alang ang problema mula sa pananaw ni Lee Bin-gyeon. Si Lee Bin-gyeon ay hindi kapos sa pera. Kailangan lang niyang umarte at kumanta. Ngayon, ang mga mapagkukunan ng kumpanya ay hindi masama para kay Lee Bin-gyeon, kaya sa kanyang opinyon, ang pagpirma sa kontrata ay tila hindi isang hadlang. Gayunpaman, malinaw na hindi iyon iniisip ni Lee Bin-gyeon. Muli niyang inisip ang tungkol sa usapin ni Hwang Feng at inisip ang kanyang nakaraang desisyon. Kaya, nang papasok na siya sa silid ng dalawang executive, palihim niyang kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Hwang Feng. Sabi mo last time na gusto mong magtayo ng entertainment company. Totoo ba? Nang makita ni Hwang Feng ang mensahe ni Lee Bin-gyeon, nasa kotse pa rin siya. Medyo malayo kasi ang dating lugar kaya hindi naging madali ang pagkuha ng taxi. Naghintay siya ng ilang sandali bago dumating ang taxi. Nang makita ang mensahe ni Lee Bin-gyeon, bahagyang natigilan si Hwang Feng at sumagot, "Totoo." Ano ang mali? Wala naman. Mabilis na dumating ang tugon ni Lee Bin-gyeon. Malinaw, hinihintay niya ang mensahe ni Hwang Feng. Tiningnan ni Hwang Feng ang mensahe sa kanyang telepono. Hindi niya maintindihan kung bakit ito tinanong ni Lee Bin-gyeon. Gusto niya bang pumunta sa kumpanya ko? Well, pwede naman. Kapag naayos na ang entertainment company, siguradong ako ang unang mag-poach sa kanya. Panipi, desidido si Hwang Feng na makuha si Lee Bin-gyeon. Kung talagang nagsimula siya ng isang entertainment company, magiging golden signboard si Lee Bin-gyeon. Maaaring itong maging sikat ang kanyang kumpanya sa maikling panahon. At sa kanyang relasyon kay Lee Bin-gyeon, hindi inisip ni Hwang Feng na wala ng pag-asa na manghuli sa kanya. Kung tutuusin, alam niya ang background ni Lee Bin-gyeon. Hindi nagkulang sa pera si Lee Bin-gyeon. Gusto lang niyang mag-perform. Hindi siya nagkulang sa resources. Sa hinaharap, magkakaroon siya ng maraming magagandang script at kanta. Kabanata 904. Pumasok na tayo. Matapos ilagay ang kanyang telepono, sinabi ni Lee Bin-gyeon sa kanyang katulong. Sige. Ang assistant ni Lee Bin-gyeon ay curious na tumingin sa telepono ni Lee Bin-gyeon. Hindi niya alam kung sino ang katext niya, ngunit malinaw na walang intensyon si Lee Bin-gyeon na sabihin ito ng malakas. Bukod dito, ito ay pagkapribado ni Lee Bin-gyeon, kaya hindi nararapat para sa kanya na magtanong. Bang, bang, bang. Kumatok si Lee Bin-gyeon sa pinto. Pumasok ka na, boses ni Manager Lee. Pagkatapos, itinulak ni Lee Bin-gyeon at ng kanyang katulong ang pinto at pumasok. Nandito si Bin-gyeon. Halika at maupo. Pagod ka na ba? Ang senior manager ng isa pang kumpanya, si Manager Yang, ay nagsabi kay Lee Bin-gyeon na may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, alam ni Lee Bin-gyeon na ang nakangiting manager na siyang sa kanyang harapan ay may titulong smile ang yama sa kumpanya. Sa kumpanya, maraming tao ang natatakot sa kanya. Bukod dito, ang kanyang reputasyon ay napakasama. May mga chismis daw tungkol sa kanya sa ilang female celebrities. Sa makatuwid, kadalasan, si Lee Bin-gyeon ay nanatiling magalang sa kanya. Hindi ako pagod. Umupo si Lee Bin-gyeon sa sofa at sinabing, nagtataka ako kung bakit ako pinatawag ng dalawang leader dito. Anong pinuno? Lahat tayo ay kasamahan. Halika, uminom ka ng isang basong tubig. Nagbuhos si Manager Yang ng isang tasa ng tubig para kay Lee Bin-gyeon. Kinuha ito ni Lee Bin-gyeon, at pagkatapos magpasalamat, hindi niya ito agad ininom. Nang nasa labas siya, napakaingat niya. Hindi niya basta-basta iinom ang mga inumin at tubig na iniabot sa kanya ng ibang tao. Walang pakialam si Manager Yang. Bumalik siya sa upuan niya at umupo. Si Manager Lee naman ay may madilim na ekspresyon sa mukha mula simula hanggang dulo. Maliwanag, iniisip pa rin niya ang katotohanang hindi siya binigyan ni Lee Bin-gyeon ng mukha sa hapagkainan.
Bingyun, I didn't call you here for anything else. I just want to talk to you about the contract. Look, your contract is about to expire. It was delayed because of the concert. Now that the concert is over, we should have a good talk. Nakita ni Manager Yang na walang balak magsalita si Manager Lee, kaya nagkusa siyang magsalita. Nang marinig ito ni Lee Bingyun, talagang tungkol ito sa kontrata. Kung hindi pa nagsalita si Huang Feng noon, pinirmahan na sana ang kontrata. Gayunpaman, nagbago na ang isip niya. Nandito na ang kontrata, tignan mo sarili mo. Kung walang problema, pirmahan mo na. Huwag kang magdadaldal. Maraming gagawin sa kumpanya. Kailangan pa nating bumalik sa kumpanya bukas. Sabi ni Manager Lee habang inihagis niya ang isang stack ng mga kontrata sa harap ni Lee Bingyun. Mabilis na kinuha ng assistant ni Lee Bingyun ang kontrata at naghanda para tingnan ito ng mabuti. Noong nakaraan, siya ang may pananagutan sa bagay na ito. Bagamat alam niyang hindi sasaktan ng kumpanya si Lee Bingyun, hindi kailanman mali na mag-ingat. Gayunpaman, idiniin ni Lee Bingyun ang kanyang kamay sa kontrata. Then, she saw the two surprised company executives opposite her and said, "I'm sorry, I can't sign this contract." Nagulat si Manager Lee at Manager Yang sa sinabi ni Lee Bingyun. Hindi nila naiintindihan kung bakit ito sasabihin ni Lee Bingyun. Sa kanilang opinyon, si Lee Bingyun ay dapat na lumagda sa kontrata sa lalong madaling panahon. Noong pinirmahan niya ang kontrata noon, ganoon din. Gayunpaman, ngayon, malinaw na nagulat sila sa pagganap ni Lee Bingyun. Ano sabi mo, alam mo ba ang sinasabi mo? Wala kaming oras makipagbiruan sa iyo. Naiinip na sabi ni Manager Lee kay Lee Bingyun. Alam ko ang sinasabi ko. Sinabi ko na hindi ako pipirma sa kontratang ito. I'm sorry. Paumanhin ni Lee Bingyun. Bagaman nagpasya siyang umalis sa kumpanya, sinanay siya ng kumpanya pagkatapos ng lahat. Nakaramdam pa rin siya ng kaunting awa sa kanyang puso. Bingyun, anong pinagsasabi mo? Bakit hindi ko alam? Nag-aalala rin ang katulong ni Lee Bingyun. Hindi niya inaasahan na tatanggi si Lee Bingyun na pumirma sa kontrata. Malapit nang mag-expire ang kontrata ni Lee Bingyun sa kumpanya. Sa oras na ito, kung tumanggi pa rin siyang pumirma, nangangahulugan ito na gustong umalis ni Lee Bingyun pagkatapos mag-expire ang kontrata. Ito ang hindi inaasahan ng assistant ni Lee Bingyun. Kahit na gustong umalis ni Lee Bingyun, sasabihin niya sa kanya ng maaga. Gayunpaman, malinaw na hindi ginawa ni Lee Bingyun. I'm sorry, kakausapin kita tungkol dito mamaya, sabi ni Lee Bingyun sa kanyang katulong. Kagagaling lang niya sa desisyong ito at wala ng oras para sabihin sa kanyang assistant. Alam din niyang nag-aalala sa kanya ang assistant niya, pero hindi niya sinabi sa assistant niya ang ganoong kalaking bagay. Obviously, mali na hindi niya sabihin sa assistant niya. Tumango ang katulong ni Lee Bingyun. Alam niya na si Lee Bingyun ay may mga dahilan para gawin ang desisyong ito. Siya ay inayos ng pamilya ni Lee Bingyun para pagsilbihan si Lee Bingyun, hindi para kontrolin siya. Kailangan pa niyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Sa makatuwid, muling inilagay ng assistant ni Lee Bingyun ang kontrata sa mesa. Hindi nilayo ni Lee Bingyun na i-renew ang kontrata, kaya hindi na kailangang tingnan ang kontratang ito. Lee Bingyun, alam mo ba ang ginagawa mo? Maingat kang sinanay ng kumpanya, at ayaw mong pumirma sa kontrata dahil lang sa gusto mo. Galit na sabi ni Manager Lee. Nagkaroon na siya ng problema kay Lee Bingyun, at ngayon ay talagang tumanggi si Lee Bingyun na pumirma sa bagong kontrata. Natural, mas lalo siyang nagalit. Bingyun, tingnan mo muna itong kontrata. Mas maganda na ang treatment kaysa dati. Kung may hindi ka nasisiyahan, sabihin mo lang sa amin. Pwede nating pag-usapan ulit, pangungumbinsi ni Manager Yang. Hindi na kailangan. Umiling si Lee Bingyun at sinabing, labis din akong nagpapasalamat sa pagsasanay ng kumpanya, ngunit mayroon akong sariling mga plano para sa aking karera sa hinaharap. Bagamat mukhang malambot at mahina si Lee Bingyun, kapag nakapagpasya na siya sa isang bagay, hindi niya ito mababago ng madali. Sa katunayan, si Lee Bingyun ay may ideya na umalis sa kumpanya noon pa man, ngunit ang mga salita ni Huang Feng ay naging mas determinado siya. Wala siyang pakialam sa mga benepisyo, ngunit palaging itinuturing siya ng kumpanya bilang isang tool upang kumita ng pera. Dahil nagpapasalamat siya sa pagsasanay ng kumpanya,
wala siyang sinabi sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, kapag kailangan niya ang kumpanya upang tulungan siya, ang kumpanya ay naisip lamang kung paano siya gagamitin. Paano nito magiging komportable si Lee Bingyun sa kanyang puso? Halimbawa, hindi siya makakasali sa hapunan, ngunit minsan ay may senior management ng isang kumpanya na nagpahiwatig na dapat niyang samahan ang isang bisita. Medyo sobra iyon. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa kanya. Lee Bingyun, ikaw ay walang utang na loob. Alam mo ba iyon? Sinanay ka ng kumpanya, at ganito mo babayaran ang kumpanya. Kung hindi dahil sa kumpanya, sa tingin mo kaya mo pa rin ang posisyong ito ngayon? Makukuha mo ba ang kasalukuyang mga resulta? Galit na sabi ni Manager Lee. Sa kumpanya, kahit sikat ang mga bituing iyon sa labas, kailangan pa rin nilang pakinggan. Ito ang kanilang awtoridad, at hindi ito maaaring hamanin. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Lee Bingyun ng mukha sa mesa noon, at ngayon ay tumanggi siyang pumirma sa kontrata. Ito ay sadyang hindi katanggap-tanggap sa kanya. Alam kong sinanay ako ng kumpanya, sabi ni Lee Bingyun nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya natakot sa ugali ni Manager Liu. Gayunpaman, malaki rin ang ibinayad ko sa kumpanya sa paglipas ng mga taon at kumita ng malaking pera para sa kumpanya. Sa totoo lang, sa aking pagkakakilanlan at katayuan ngayon, maaari akong humingi ng kontrata na mas kapaki-pakinabang sa akin, ngunit hindi. Karamihan pa rin ang kumpanya. Naniniwala akong alam mo rin ito. Si Manager Lee at Director Yang ay walang masabi sandali. Sa katunayan, ang kontrata ni Lee Bingyun ay napakasama kumpara sa mga taong kapareho niya, ngunit si Lee Bingyun ay hindi kailanman humingi ng pagbabago. Kahit alam niyang iniipit siya ng kumpanya ay mahinahon niya itong tinanggap. At tiyak na dahil dito na hindi lamang pinahahalagahan ng senior management ng kumpanya si Lee Bingyun, ngunit inisip din na madali siyang mabuli. Ang mga trabaho, hapunan, at iba pa ay sunod-sunod na inayos. Hindi nila binigyan ng oras si Lee Bingyun na magpahinga para lang hayaan siyang magpatuloy na kumita ng pera para sa kumpanya. So, I don't feel na may utang ako sa kumpanya. Sinabi ni Lee Bingyun, Manager Lee, Director Yang, sana maintindihan mo kami. Magbahagi tayo sa mabuting paraan. Part on good terms. Nananaginip ka. Nakangiting sabi ni Manager Lee, sa tingin mo ba ay handa kaming hayaan ang isang malaking bituin na tulad mo na sumali sa ibang mga kumpanya upang makipagkompetensya sa kumpanya? Nananaginip ka, panipi, nawala ang ngiti sa mukha ni Director Yang. Tumingin siya kay Lee Bingyun at sinabing, Bingyun, ipinapayo ko sa iyo na pag-isipan mong mabuti. Ang pag-alis sa kumpanya ay talagang hindi mabuti para sa iyo. Hindi ka hahayaan ng kumpanya na umalis. Ang saloobin ng dalawang direktor ng kumpanya ay naging dahilan upang hindi komportable si Lee Bingyun. Noong una, gusto niyang makipaghiwalay sa kumpanya. Kung tutuusin, ayaw niyang magkaroon ng masamang relasyon sa kumpanya. Gayunpaman, ngayon tila ang lahat ay ang kanyang sariling pagnanasa. Hindi payag ang kumpanya na umalis siya ng mapayapa. Director Yang, pinag-isipan ko ng mabuti. Kapag nag-expire na ang kontrata, aalis na ako. Kung kaya ko pa bang mag-develop ng maayos in the future, hindi ko na kailangang guluhin ang dalawang leader. Gabi na, babalik muna ako at magpapahinga. Pagkatapos magsalita, tumayo si Lee Bingyun at tumalikod para umalis. Umalis na rin ang assistant niya. Palagi siyang nakatayo sa tabi ni Lee Bingyun. Bagamat mukhang mahina si Lee Bingyun, mayroon siyang ganoong background. Imposibleng wala siyang bakas ng pagmamataas sa kanyang puso. Ang mga taong ito ay nagbanta sa kanya, hindi lamang ito nakapagbigay sa kanya, ngunit mas naging determinado rin siyang umalis. Paano siya matatakot sa pananakot ng ibang tao? Nang makita ang paalis na figure ni Lee Bingyun, napakapangit ng mga mukha ni Manager Lee at Director Yang. Hindi nila inaasahan na, sa kanilang opinyon, isang bagay na lubos nilang pinagkakatiwalaan, magkakaroon ng aksidente ngayon. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanila. Damn, smelly bee asterisk. The company trained her so much. She actually wants to leave. She is dreaming. Galit na sabi ni Manager Lee. Malinaw, naalala lang niya na sinanay ng kumpanya si Lee Bingyun, ngunit hindi niya naalala kung magkano ang kinita ng kumpanya sa paggamit ni Lee Bingyun. Kabanata 905. Hindi mo siya papayagang umalis ng ganoon kadali. Mabangis na sabi ni Manager Yang.
Ang kanyang mukha ay puno ng bangis, na lubos na naiiba sa ngiti na mayroon siya noong kaharap niya si Lee Bindian kanina. Oo naman, ano sa tingin niya ang kumpanya namin? Maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Kung lahat ng artista ay katulad niya, hindi na makakapag-operate ang kumpanya namin. Sabi ni Manager Lee, nagkaroon din siya ng shares sa kumpanyang ito. Bagamat hindi ito marami, shareholder pa rin siya ng kumpanya. Kaya naman, sa harap ni Lee Bindian na gustong umalis, sa pananaw man ng kumpanya o sa kanyang sariling personal na pananaw, hindi siya papayag na hayaang umalis si Lee Bindian ng ganoon kadali. Gayunpaman, malapit nang mag-expire ang kontrata ng babaeng iyon. At saka, desidido na siyang umalis sa kumpanya. Ano ang magagawa natin? Sabi ni Manager Yang. Malapit nang mag-expire ang kontrata, pero hindi pa nag-e-expire, di ba? Hanggat miyembro pa siya ng kumpanya, kailangan niyang makinig sa amin. Sabi ni Manager Lee, Manager, may naisip ka bang paraan? Nakita ni Manager Yang na sinabi ito ni Manager Lee at tila nag-isip ng countermeasure, kaya mabilis siyang nagtanong. Hindi ba niya ipinagmalaki na siya ay mabait at ayaw niyang gumawa ng mga eksena sa paghalik at mga eksena sa kama? Pagkatapos sa huling yugto ng panahon, tutulungan natin siyang gawin ang mga ganitong eksena. Miyembro na siya ng kumpanya, kaya nakikinig lang siya sa mga arrangement namin. Sabi ni Manager Lee na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ito, nag-alinlangan si Manager Yang at sinabing, paano kung ayaw niyang gawin ito? Sa tingin ko hindi niya masyadong pinahahalagahan ang pera. Pagdating ng panahon, paano kung direkta niyang pipiliin na labagin ang kontrata at wakasan ang kontrata sa amin? Panipi, ang mga salita ni Manager Yang ay hindi makatwiran. Bagamat miyembro pa rin ng kumpanya si Lee Bindian at dapat makinig sa kumpanya, hindi dahil walang lumabag sa mga utos ng kumpanya, at ang kanilang resulta ay haharanggan. Ang ilang mga tao ay pinili na direktang wakasan ang kontrata sa kumpanya, ngunit sa oras na iyon, kailangan nilang gumastos ng pera, at ito ay hindi maliit na halaga. Sa paghusga sa karaniwang estilo ni Lee Bindian, hindi siya isang taong mahilig sa pera. Pagdating ng panahon, kung talagang ayaw niyang makinig sa mga kaayusan ng kumpanya, hindi imposibleng direktang wakasan ang kontrata sa mga liquidated damages. Kung gagawin niya talaga iyon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Puno ng kawalan ng katiyakan ang mukha ni Manager Lee. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Manager Yang at sinabing, hindi mo ba siya laging gusto? Pagdating ng oras, hahanap tayo ng pagkakataong lasingin siya o patumbahin siya, ihiga siya sa kama, at kumuha ng ilang litrato. I don't believe that she'll dare to fall out with the company. Kung ganoon, sisirain natin ang kanyang reputasyon at hindi na siya makakasurvive sa entertainment industry. Panipi, nang marinig ang mga salita ni Manager Lee, isang pamumula ang lumitaw sa mukha ni Manager Yang. Nahihiya kasi siya na alam ng iba ang iniisip niya. At the same time, excited kasi siya. Talagang matagal na niyang pinagnanasaan si Lee Bindian. Maraming babaeng artista sa kumpanya, at marami na rin siyang nakuha sa kama. Gayunpaman, ang mga babaeng artista ay agad na dehado kung ihahambing kay Lee Bindian. Bilang isang reincarnated lecher, natural na iniisip ni Manager Yang ang tungkol sa isang magandang babae tulad ni Lee Bindian. Gayunpaman, si Lee Bindian ang signboard ng kumpanya. Ang kumpanya ay umasa sa kanya upang kumita ng pera. Sa makatuwid, kahit na may iniisip siya tungkol kay Lee Bindian, hindi siya nang ahas na pilitin si Lee Bindian. Hindi siya naglakas loob na maglaro ng anumang mga trick. Sa kasong iyon, hindi banggitin si Lee Bindian, kahit na ang mga shareholder ng kumpanya ay hindi siya pakakawalan. Gayunpaman, ngayon ito ay malinaw na naiiba. Gusto talaga ni Lee Bindian na umalis sa kumpanya. Pagkatapos, hindi na siya protektahan ng mga shareholder ng kumpanya. Kahit na gusto niyang umalis, sasaktan niya ang mga shareholder na iyon. Hindi ba isa sa kanila si Manager Lee na nasa harapan niya? Sa kasong ito, kung gagawa siya ng hakbang kay Lee Bindian, walang magsasabi ng kahit ano. Higit pa, nilinaw na ni Manager Lee. Pagdating ng oras, makikipagtalik siya kay Lee Bindian, kukunan siya ng ilang mga larawan, at pagbabantaan siyang patuloy na manatili sa kumpanya. Hindi lamang siya masisisi ng mga shareholder ng kumpanya, kundi magpapasalamat pa rin sa kanya. Hindi lamang siya makakakuha ng pasasalamat ng mga shareholder ng kumpanya,
ngunit magagawa rin niyang sakupin si Lee Bingyun sa mahabang panahon. Para sa kanya, ito ay simpleng pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa makatuwid, habang iniisip ito ni Supervisor Yang, lalo siyang nasa sabik. Lalong kitang-kita ang pamumulan ng mukha niya. Okay, you should understand what I mean. You are very good at this kind of thing. I will leave it to you. Nakita ni Manager Lee ang ekspresyon ni Manager Yang at alam niya kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso. Kahit na medyo hinamak niya ang kanyang pag-uugali, kapaki-pakinabang pa rin siya sa kanya. Tama lang na ipaubaya sa kanya ang ganitong bagay. Manager Lee, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Ginagarantiya ko na walang magiging problema. Tinapik ni Manager Yang ang kanyang dibdib at tiniyak. Mahigit 1 beses na niyang ginawa ang ganitong bagay. Ang mga babaeng bituin na iyon, pagkatapos niyang magkaroon ng isang bagay, lahat ay masunurin sa kanya. Kung hindi lang sila makakasurvive sa entertainment industry, masisira rin ang kanilang future life. Halatang hindi sila naglakas loob na mahulog sa kanya. Sa kabilang panig, pagkaalis ni Lee Bingyun at ng kanyang katulong sa silid ni Manager Lee, bumalik sila sa silid ni Lee Bingyun. Sumunod din ang assistant niya. Bingyun, anong nangyayari? Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito ngayon? Bagamat hindi siya makapagpasya para kay Lee Bingyun, halatang labis na nag-aalala ang kanyang assistant sa mga bagay ni Lee Bingyun. Kung magtatanong ang pamilya ni Lee Bingyun, ano ang isasagot niya? I'm sorry, hindi ko sinabi sa iyo ang bagay na ito noon. Paumanhin ni Lee Bingyun, bagamat nasa relasyon silang dalawa ng katulong at amo, kung tutuusin ay matagal na silang magkasama at napakaganda pa rin ang kanilang relasyon. Sa tuwing may gagawin si Lee Bingyun, tinatalakay din niya ito sa kanyang assistant. At sa pagkakataong ito, nagpasya siyang umalis sa kumpanya, ngunit hindi niya ipinaalam ng maaga sa kanyang katulong. Dahil dito nakaramdam siya ng kaunting paghingi ng tawad. Anong nangyayari? Sa totoo lang, wala lang. Gusto lang ni Huang Feng na magbukas ng isang entertainment company, at malapit nang mag-expire ang kontrata ng kasalukuyang kumpanya ko. At saka, ayoko nang ituloy ang pananatili dito, kaya diretsyong ayaw kong pumirma sa kontrata. Paliwanag ni Lee Bingyun. Ang paliwanag ni Lee Bingyun ay natigilan sa kanyang katulong. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-react siya at sinabing, Huang Feng. Ang Huang Feng mula sa huling pagkakataon. Dahil lang sa gusto niyang magbukas ng entertainment company at gusto mong pumunta sa kumpanya niya, kaya diretsyong pinili mong i-terminate ang kontrata. Panipi, tumango si Lee Bingyun at sinabing, isa nga siya sa mga dahilan kung bakit pinili kong umalis. Para sa kanyang katulong, hindi pinili ni Lee Bingyun na itago ito. Gayunpaman, kumunot ang noon ang kanyang assistant at sinabing, Bingyun, hindi ba masyadong nagmamadali ang desisyon mo? Kahit na ang Huang Feng na iyon ay gustong magbukas ng isang entertainment company, simula pa lang ito. Dapat alam mo kung gaano kahirap ang mag-survive sa entertainment industry. Baguhan pa lang siya, gaano siya ka-develop sa industriya. Tsaka parang wala naman siyang connections or resources, diba? Kung ganito lang ang gagawin mo, hindi ito makakabuti sa iyong pag-unlad sa hinaharap. Panipi, tungkol naman sa damdamin ni Lee Bingyun para kay Huang Feng, kahit na ang katulong ni Lee Bingyun ay hindi masyadong malinaw, siya ay may malabong pakiramdam. Ngayong nakita niya na talagang direktang pinili ni Lee Bingyun na wakasan ang kontrata upang matulungan si Huang Feng, napagtanto niya na ang kanyang nakaraang paghatol sa damdamin ni Lee Bingyun para kay Huang Feng ay tila hindi masyadong tumpak. Wala na ngayong magandang impresyon si Lee Bingyun kay Huang Feng. Naghahanda siyang ibenta ang sarili sa kanya. Para kay Huang Feng, handa niyang isakripisyo ang sarili niyang kinabukasan. Hindi, kailangan ko munang sabihin sa pamilya ni Bingyun ang tungkol sa bagay na ito at hayaan silang humawak nito. Naisip ng assistant ni Lee Bingyun sa kanyang puso. Dati, hindi niya napagtanto ang kaseryosohan ng bagay at naisip na si Lee Bingyun ay mayroon lamang magandang impresyon kay Huang Feng. Siguro pagkaraan ng ilang sandali, makalimutan na niya si Huang Feng. Gayunpaman, ngayon ay tila mali siya. Kung siya ay patuloy na magpapakasawa sa ganito, si Lee Bingyun ay lalo lamang mahuhulog. It's precisely because he doesn't have any resources and connections that I have to help him. In these few years in the entertainment industry,
I can be considered to have met some people and have some resources. It just happens that I can help Huang Feng. Sinabi ni Li Bindian nang walang katotohanan. Hindi alam ni Li Bindian na si Huang Feng ay nagtayo ng isang entertainment company na maaasahan. Naisip niya na pumasok si Huang Feng sa industriya dahil nakita niyang napakalaki ng kita ng entertainment industry at dahil curious siya dito. Dahil hindi niya mapigilan ang mga aksyon ni Huang Feng, kaya lang niyang gawin ang lahat para tulungan si Huang Feng. Bindian, alam mo ba ang ginagawa mo? Ang katulong ni Li Bindian ay nag-aalalang sinabi, naiintindihan ko ang nararamdaman mo sa pagnanais na tulungan si Huang Feng, ngunit masyadong mapanganib para sa iyo na gawin ito. Alam mo mismo kung gaano kadalas nagbabago ang industriya ng libangan. Hanggat hindi ka nagpapakita sa mata ng publiko sa loob ng isang panahon, ang publiko ay madaling makakalimutan sa iyo. Gusto mong umalis sa kasalukuyang kumpanya, naiintindihan ko at naiintindihan ko ang iyong desisyon sa kumpanya, ngunit kung tutuusin, hindi ka talaga umalis sa desisyon ng kumpanyang ito. Hindi ka dapat sumali sa bagong kumpanya ni Huang Feng, dapat kang sumali sa ibang matatag na kumpanya kung gusto mo siyang tulungan, hindi mo kailangang piliin na sumali sa kanyang kumpanya ng buo. Sa harap ng same time na panghihikayat ng kanyang assistant, ngumiti lang si Li Bindian. Alam niya na kung gagawin niya ang sinabi ng kanyang assistant, matutulungan niya talaga si Huang Feng. Gayunpaman, ang tulong na maibibigay niya ay napakaliit. Mas mabuting sumama sa kanya ng personal. Sister Lee, I know what I am doing. Naisip ko na ang bagay na ito. It's not an impulsive decision. You know me. I appeared in singing and acting, not for the money, nor for the fame. I just do it because of my own interests. So, bumagsak man ang kasikatan ko dahil dito, hindi big deal sa akin. Paanong hindi big deal? Kung gayon hindi ba mawawala ng saysay ang iyong mga taon ng pagsusumikap? Ang katulong ni Li Bindian ay patuloy na. Kinukumbinsi siya ng hindi sinasadya. Kabanata 906. Paano mo masasabing sayang iyon? Sinabi ni Li Bindian, nagsumikap ako na hindi kumita ng mas maraming pera, o para magkaroon ng mas mataas na katayuan. Nagsumikap ako para pagbutihin ang aking kakayahan sa pag-arte, pagbutihin ang antas ng aking pagkanta, at maging karapat-dapat sa aking mga tagahanga. Ito ang layunin ng aking pagsusumikap, at sa katunayan, ginawa ko ito. Sa ganitong paraan, ang aking mga pagsisikap ay hindi nasayang. Nang makitang iginiit pa rin ni Li Bindian ang kanyang opinyon, alam ng assistant, nakilala na niya si Li Bindian, na mahirap baguhin ang isip ni Li Bindian. Kung nais baguhin ang bagay na ito, maaari lamang itong baguhin sa pamamagitan ng ibang paraan. Pagkaalis ng assistant, si Li Bindian ay nakahiga sa kanyang kama mag-isa, ngunit sa kanyang puso, iniisip niya si Huang Feng. Para sa bagong kumpanya ni Huang Feng, handa siyang magsimula sa simula. Nabigo man siya sa huli, hindi niya ito pagsisisihan. Gusto pa niyang magtrabaho ng gusto kay Huang Feng sa hinaharap. Hindi mapigilan ng puso niya na makaramdam ng kaunting pananibik, at sabik siyang makitang mas maagang dumating ang araw na iyon. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Feng na si Li Bindian ay talagang nahulog sa kanyang orihinal na kumpanya dahil sa kanyang kumpanya na hindi pa opisyal na naitatag. Dahil sa kanyang tiwala sa kanya, inilagay ni Li Bindian ang kanyang kinabukasan sa kanyang kumpanya ng pelikula at telebisyon na hindi pa opisyal na naitatag. Nang bumalik si Huang Feng sa kanyang tirahan, nalaman niyang kababalik lang ni Bai Xiaoro. Sa pagtingin sa kanyang hitsura, halatang abala siya sa maghapon, at ang pinakamahalagang bagay niya ngayon ay imbestigahan ang pamilya Pang. Ngayong gabi, hinanap ako ng tao ng pamilya Pang. Lumapit si Huang Feng sa tabi ni Bai Xiaoro at umupo at sinabi sa kanya. Ang ama ni Pang Chengfu. Bahagyang natigilan si Bai Xiaoro. Oo, tumango si Huang Feng at sinabing, pagkatapos noon, nagpadala siya ng isang tao para sundan ako, na gustong subukan ako. Malamang pinaghihinalaan ka ng mga tao ng pamilya Pang. Hinanap ako noon ng ama ni Pang Chengfu at tinanong kung saan nanggaling ang video, at kung sino ang nag-record nito. Malamang alam na nila na hindi si Pang Chengfu ang pinatay ni Kai Tian. Sabi din ni Bai Xiaoro, kamusta ang investigasyon sa panig mo? May nakita ka bang ebidensya? Hindi nagpatuloy si Huang Feng na makipag-usap tungkol sa video kay Bai Xiaoro, ngunit nagtanong tungkol sa kanyang pagsisiyasat. Walang progress.
Dapat veterano na ang lalaking iyon. Walang natira sa eksena, sabi ni Bai Xiaoro. Inimbestigahan niya kamakailan ang pagkamatay ni Kai Tian upang makita kung makakahanap siya ng ebidensya na magpapatunay na ginawa ito ng pamilya Pang. Actually, kahit imbestigahan mo at malaman mo na guard ng pamilya Pang ang may gawa nito, hindi aaminin ng pamilya Pang in the end. Siguradong itutulak nila ang sisi sa guard na iyon. Sa huli, isa na lang ang magiging scapegoat. Sabi ni Huang Feng. Matapos ang panahong ito ng pakikipag-ugnayan sa mga tinaguriang malalaking pamilyang ito, naunawaan din niya na sa kanilang mga puso, ang interes ng pamilya ang laging mauuna. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, walang bagay na hindi maaaring isakripisyo. Para sa mga interes, maaari nilang isakripisyo ang panghabambuhay na kaligayahan ng kanilang mga anak, hindi banggitin ang isang bantay lamang. Tumango si Bai Xiaoro, sang-ayon sa sinabi ni Huang Feng. Mas alam niya ang malalaking pamilyang ito kaysa kay Huang Feng. Ang dahilan kung bakit siya nagpatuloy sa pagsisiyasat ay upang makita kung mayroong anumang hindi inaasahang sorpresa. Gayunpaman, tila ito ay magiging napakahirap. Okay, wag na natin. Pag-usapan to, sinabi ni Huang Feng. Ngayon, pumunta rito si Yamo. Nang marinig ang pangalan ni Suyamo, medyo hindi natural si Bai Xiaoro. Aminin man niya o hindi, nagkaroon siya ng relasyon kay Huang Feng. Sa makatuwid, kapag kaharap ang tunay na kasintahan ni Huang Feng, palagi siyang nakakaramdam ng hindi natural, kahit na naririnig lamang nito ang kanyang pangalan. Anong pinunta niya dito? Alam ba niya ang tungkol sa aming dalawa? Tanong ni Bai Xiaoro. Hindi siya dapat makasigurado, ngunit maaaring may mga hinala siya. Sabi ni Huang Feng. Kung ganoon, bakit hindi ka magmadali at humanap ng paraan para maintindihan niya? Paano kung aalis ako bukas? Ang tagal ko na palang nakatira dito, nakakainis talaga, sabi ni Bai Xiaoro. Gusto talagang umalis ni Bai Xiaoro. Mula nang magkaroon siya ng relasyon kay Huang Feng, nagkaroon siya ng ideyang ito. Bago ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng ganoong kalapit na relasyon, wala siyang naramdaman at mahinahon niyang hinarap si Huang Feng. Gayunpaman, ngayon ito ay ganap na naiiba. Ngayon, araw-araw niyang nakikita si Huang Feng, ang lalaking kumuha sa kanya sa unang pagkakataon, may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso. Kasabay nito, naramdaman din ni Bai Xiaoro na kung magpapatuloy siya sa paninirahan dito, baka mahulog talaga siya. Kahit ngayon, pakiramdam niya ay may lugar siya para kay Huang Feng sa kanyang puso. Bukod dito, inookupahan niya ang malaking bahagi nito, na ikinatakot niya at medyo nataranta. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang taong may kasintahan. Alam niya ito. Bukod dito, hindi ibibigay ni Huang Feng ang kanyang kasintahan, kaya magiging awkward ang kanyang posisyon. Bagamat sinabi ni Huang Feng noon na gusto niyang sundan siya ng lahat, nadama ni Bai Xiaoro na imposible ito. Hindi banggitin ang iba, hindi pumayag si Suyamo. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay orihinal na pag-aari niya lamang. Kung dumami ang mga babae ni Huang Feng, mahahati ang pagmamahalan ni Huang Feng. Hindi niya matatanggap ang pagmamahal ni Huang Feng. Wala kang pupuntahan. Umupo si Huang Feng sa tabi ni Bai Xiaoro at niyakap siya. Gustong lumaban ni Bai Xiaoro, ngunit bagamat nakabawi na ang kanyang panloob na lakas, malinaw na hindi kalaban ni Huang Feng ang kanyang lakas. Hindi siya makalaya sa lahat. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, mahinang sabi ni Bai Xiaoro. Medyo namula ang mukha niya. Bagamat nahihirapan siya, hindi ito masyadong matindi. Hindi ko binibitawan, sabi ni Huang Feng. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kapag kaharap si Bai Xiaoro, palagi niyang gustong maging malakas. Anyway, wala kang pupuntahan. Hindi ka ba natatakot na magalit ang girlfriend mo? Tanong ni Bai Xiaoro. Actually, alam na niya na may iba akong babae. Sabi ni Huang Feng. WHO, hindi siya galit at hinayaan kang maging eunuch. Tumangala si Bai Xiaoro at nagtanong. Obviously, curious pa rin siya sa bagay na ito. Tang Mazo, nakilala mo na siya dati. Sinabi ni Huang Feng, si Yamo ay tiyak na medyo galit, ngunit tila tinanggap niya ang katotohanan ito. Sinabi ko na ang paraan ng pagtingin niya sa iyo noon ay hindi karaniwan. Sinabi ni Bai Xiaoro, gayunpaman, Huang Feng, magaling ka. Si Suyamo at Tang Mazo ay parehong sikat na babae sa kabisera. At saka, silang dalawa ay mabuting magkaibigan.
Sila ay mabuting magkaibigan. Talagang niloko mo sila at tinanggap nila ang pagkakaroon ng isa't isa. Hindi nakapagtataka na nagulat si Bai Xiaoro, Suyamo man o Tang Mazo, silang dalawa ay napakahusay. Noong nasa kabisera na siya, nabalitaan niyang maraming young master sa kabisera ang gustong ituloy silang dalawa. Gayunpaman, hindi sila nagtagumpay. Obviously, mataas pa rin ang standards nilang dalawa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na silang dalawa na may ganoong kataas na pamantayan ay hahabulin ni Huang Feng ng sabay. Bukod dito, alam na nilang dalawa ang pagkakaroon ng isa't isa. Sa ganoong sitwasyon, handa pa rin silang manatili sa tabi ni Huang Feng. Paanong hindi magugulat si Bai Xiaoro? Anong pinagsasabi mo? Sinampal ni Huang Feng ang puwitan ni Bai Xiaoro. Biglang namula ang mukha ni Bai Xiaoro. Noong siya ay nasa kabisera, ang mga lalaking iyon ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin siya. Siya ay may napakakaunting pakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Kailan siya nabuli ng ganito? Gayunpaman, ang pagkilos ni Huang Feng ay hindi siya nakaramdam ng pagkasuklam. Sa katunayan, talagang inaabangan niya ang pagkakaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan kay Huang Feng. Paano mo nasasabing niloloko ko sila? Sincere ako sa kanilang dalawa. Nagpatuloy si Huang Feng. Bakit pakiramdam ko napakawalan mo? Dalawang babae ang gusto mo sa parehong oras at nasasabi mo pa ng lantaran. Inilibot ni Bai Xiaoro ang kanyang mga mata kay Huang Feng at sinabi. Mas naiintindihan niya ang kawalang hiyaan ni Huang Feng. Of course it's open and above board. In terms of feelings, hindi ako nagsinungaling sa kanilang dalawa. Just like what I said to you before, in my heart, pareho kayo ng posisyon. Sabi ni Huang Feng, huwag, hindi pa ako nangako sa iyo. Si Suyamo at Tang Mazo, iyong dalawang utu-uto, ay niloko mo. Hindi ako ganoon katanga, sabi ni Bai Xiaoro. Saan mo gustong pumunta? Hindi kita bibitawan, sabi ni Huang Feng. Pinalakas niya ang kanyang kamay at hinayaan si Bai Xiaoro na makalapit sa kanya. Si Bai Xiaoro ay napakalapit na ngayon kay Huang Feng. Nang iangat niya ang kanyang ulo, naramdaman niya ang hininga ni Huang Feng. Dahil dito ay lalong namula ang mukha niya at lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Si Huang Feng ay orihinal na walang ibang iniisip. Gayunpaman, nang ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita ang pulang mukha ni Bai Xiaoro at mabilis na paghinga, gumalaw din ang kanyang puso. Unconsciously bumaba ang ulo niya. Sa pakiramdam na palapit ng palapit si Huang Feng, gusto siyang iwasan ni Bai Xiaoro. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay tapat at hindi gumagalaw. Nang lapitan siya ni Huang Feng, nagkaroon lang siya ng oras para sabihin, hindi. Tapos, nakaharang sa bibig niya ang mga salitang gusto niyang sabihin. Walang paraan para sabihin ito. Ito ang unang pagkakataon na hinalikan ni Huang Feng si Bai Xiaoro sa isang matino na kalagayan. Medyo kinabahan din siya at excited. Kung tungkol sa pagganap ni Bai Xiaoro, mas hindi ito matiis. Matapos siyang halikan ni Huang Feng, biglang nanigas ang kanyang katawan. Hindi niya itinulak palayo si Huang Feng, ngunit hindi rin siya nakipagtulungan. Si Huang Feng ay halatang hindi nasisiyahan sa hindi pakikipagtulungan ni Bai Xiaoro. Sa makatuwid, ang kanyang mga kamay ay hindi na natiling walang ginagawa at nagsimulang galugarin ang katawan ni Bai Xiaoro. Naging mas mabilis ang paghinga ni Bai Xiaoro, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na kasing tigas ng dati. Pagkatapos, sa ilalim ng patnubay ni Huang Feng, nagsimula siyang dahan-daang makipagtulungan. Pagkatapos noon, tumayo si Huang Feng kasama si Bai Xiaoro sa kanyang mga braso at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Malinaw na naiintindihan ni Bai Xiaoro kung ano ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, nahihiyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at walang intensyon na pigilan si Huang Feng. Marahil, naisip na niya ito noon pa, ngunit hindi siya pinakinggan ng katawan niya. Habang si Huang Feng ay dahan-daang tinatangkilik ang masayang oras kasama si Bai Xiaoro, ang ama ni Pang Chengfo ay wala sa ganoon kagandang mood. Kabanata 907. Anong sabi mo? Sinabi mo na ang iyong panloob na enerhiya ay nasayang niya. Panipi, napatingin ang ama ni Pang Chengfo sa guard na nasa harapan niya na may pagtataka sa mukha. Mahigit 2 oras na ang nakalipas, ang gwardya na ito ay masigla pa rin, ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay wala ng buhay, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang pakiramdam ng kamatayan, na parang nawala ang kanyang kaluluwa.
At ang iniulat niya ay mas ikinagulat ng ama ni Pang Chengfo. Ang panloob na lakas ni Pang Chengfo ay ganap na nawala, at ang salarin sa likod ng lahat ng ito ay talagang si Huang Feng. Oo, mekanikal na sagot ng guard. Sa oras na ito, wala na siyang gaanong sigla. Kung hindi niya alam kung paano gamitin ang kanyang panloob na lakas sa simula, kung gayon hindi ito magiging isang malaking bagay. Gayunpaman, alam niya kung paano gamitin ang kanyang panloob na lakas, ngunit ito ay sinipsip ng tuyo ni Huang Feng. Ang ganitong uri ng pagkawala ay hindi isang bagay na maaaring maunawaan ng iba. Mukhang minaliit ko itong Huang Feng noon. Walang pakialam ang ama ni Pang Chengfo sa sitwasyon ng gwardya. Sa kanyang opinyon, ang mga gwardya na ito ay mga lingkod lamang ng pamilya Pang, hindi karapat-dapat sa kanyang pansin. Sa halip, mas interesado siya kay Huang Feng. Bagamat alam niya na si Huang Feng ay isang miyembro ng National Security Agency, tiyak na mayroon siyang ilang mga kasanayan, ngunit hindi niya inaasahan na ang Huang Feng na ito ay napakalakas. Ang gwardya na pinadala niya ay hindi mahina, ngunit sa harap ni Huang Feng, hindi talaga siya makatiis. Hindi lamang siya natalo, ngunit ang kanyang panloob na enerhiya ay sinipsip na tuyo. Kung ganoon, sinubukan mo ba kung anong klaseng martial arts ang ginamit niya? Sa wakas ay tumingin ang ama ni Pang Chengfo sa mata ng gwardya. Gayunpaman, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila hindi siya nag-aalala. Mas nag-aalala siya kung may kinalaman si Huang Feng sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi. Umiling ang gwardya at sinabing, napaka-espesyal ng martial arts ni Huang Feng, at hindi siya nakagawa ng maraming galaw, kaya hindi ko masabi. Sayang naman, saway ng ama ni Pang Chengfo. Bagamat nakaranas ng matinding pagkalugi ang gwardya dahil sa pagtupad sa kanyang mga utos, hindi siya naawa ang ama ni Pang Chengfo. Sa halip, nagalit siya dahil hindi niya natapos ang gawain. Napayuko ang guard at hindi na nagsalita. Alam niyang hindi maganda ang trabaho niya sa pagkakataong ito, at naiintindihan din niya ang ugali ng ama ni Pang Chengfo, kaya hindi na siya nagulat sa reaksyon ng ama ni Pang Chengfo. Pwede ka nang umalis, sabi ng ama ni Pang Chengfo sa gwardya. Hindi nagbago ang tono niya. Mula sa simula hanggang sa huli, wala siyang pakialam kay Pang Chengfo. Labis ang pagkadismaya ng gwardya sa kanyang puso. Noong una, nang mamatay ang kanilang pinuno ng hindi inaasahan, akala niya ay dumating na ang kanyang pagkakataon at makakalaban niya ang posisyong iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito siya ngayon. Wala man lang pagkakataon. Pagkaalis ng gwardya, iniisip pa rin ng ama ni Pang Chengfo ang tungkol kay Huang Feng. Ngayon, tiyak na mayroon ding panloob na puwersa si Huang Feng. Bukod dito, ang kanyang panloob na puwersa ay medyo kakaiba. Kung hindi, hindi niya magagawang matalo ng ganoon kadali ang guard. Ipinakita nito na ang lakas ni Huang Feng ay napakalakas pa rin. At ang ganoong eksperto, kung gusto niyang patayin ang kanyang anak ng walang nakakaalam, posibleng gawin niya ito. Pero bakit niya gagawin yun? Dahil ba sa kumag na yun? Naisip ng ama ni Pang Chengfo sa kanyang sarili. Kung tungkol sa asong kausap niya, natural itong si Tang Mazo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi pupunta ang kanyang anak sa Qing Province, at hindi siya aksidenteng namatay. Sa makatuwid, si Tang Mazo din ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang anak. Gayunpaman, ang pamilya ni Tang Mazo ay napakalakas din, kaya hindi siya maaaring mahulog sa pamilya Tang dahil sa bagay na ito. Kung talagang ginawa niya iyon, hindi siya susuportahan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa pagkamuhi ng ama ni Pang Chengfo kay Tang Mazo. Ngayon, si Tang Mazo at ang pumatay sa kanyang anak ay ang 2 taong pinakaayaw ng ama ni Pang Chengfo. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi pa niya nahanap ang tunay na pumatay sa kanyang anak, at si Huang Feng ang pinakamahinala, ngunit wala rin siyang anumang ebidensya. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay napaka-espesyal din. Kung walang ebidensya, hindi siya maaaring kumilos ng walang ingat. Kahit sino ka pa, babayaran kita sa pagpatay sa anak ko. Naisip ng ama ni Pang Chengfo sa kanyang sarili. Kinabukasan, nang imulat ni Huang Feng ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang dampi ng Snow White. Ito ay naiiba sa karaniwan. Usually, paggising niya, siya lang mag-isa sa kama, pero ngayon, may dagdag na tao sa braso niya. Ang puting nyebe na balat na iyon ay nagparamdam pa kay Huang Feng na medyo nasilaw. Eneng,
Sa mahinang tunog, gumalaw ang taong nasa kanyang mga bisig, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Huang Feng na may inaantok na mga mata. Medyo natigilan siya, saka nag-react. Gising ka na ba? Tumingin si Huang Feng kay Bai Xiaoro at nakangiting sinabi. Bagamat medyo nahihiya pa rin siyang harapin si Huang Feng, mahina pa ring tumugon si Bai Xiaoro. Nag-enjoy ka ba kagabi? Tanong ni Huang Feng. Kanina mo pa pinag-uusapan. Nahihiyang kinurot ni Bai Xiaoro si Huang Feng na nagpangiti kay Huang Feng. Kagabi, napakabangis nilang dalawa. Huang Feng man o Bai Xiaoro, pareho silang may panloob na lakas, kaya syempre, hindi problema ang kanilang pagtitiis at pagtitiis. Maaari rin silang gumawa ng mahihirap na paggalaw. Sa makatuwid, sa ilalim ng kahilingan ni Huang Feng, maraming bagay ang ginawa ni Bai Xiaoro kagabi. Kapag naiisip niya ngayon, namumula siya. Ngayong narinig niya itong sinabi ni Huang Feng, syempre, nahihiya siya. Si Huang Feng ay kinurot ni Bai Xiaoro at sinabing, tinatanong ko kung nakatulog ka ba ng maayos. Sinabi ni Bai Xiaoro, oo, okay. Bagamat nahihiyang sinabi niya, totoo ang sinabi ni Bai Xiaoro. Noong nakaraan, siya ay natulog ng mag-isa, ngunit noong huling pagkakataon, pagkatapos niyang makipagtalik kay Huang Feng, silang dalawa ay natulog ng isang gabi. Pagkatapos noon, namiss niya ang yakap ni Huang Feng. Siyempre, nahihiya siyang sabihin iyon. Kagabi, nang bumalik siya sa yakap na iyon, nakatulog siya ng mahimbing at komportable. Kung ganoon ang kaso, matulog tayong magkasama araw-araw, sabi ni Huang Feng. Sino ang gustong matulog sa iyo? Sabi ni Bai Xiaoro, ngunit bumangon na siya dahil nakita niyang tila nagbago na naman ang katawan ni Huang Feng. Kung hindi siya umalis ngayon, baka hindi siya makaalis. Nakita rin ni Huang Feng ang iniisip ni Bai Xiaoro. Hinayla siya nito at idiniin sa kama. Tumingin siya sa kanya at sinabing, syempre ikaw. Gusto mo bang tumakbo muli? Sinong gustong tumakbo? Di ba madaling araw na? Bakit hindi ka bumangon? Pagtatalo ni Bai Xiaoro, maaga pa naman. Bakit ang aga mo gumising? Di ba dapat mag-exercise tayo? Sabi ni Huang Feng. Hindi, sabi ni Bai Xiaoro. Natural na naiintindihan niya ang kahulugan ng mga salita ni Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang opinyon ay malinaw na hindi tinanggap ni Huang Feng. Nag-exercise naman ang dalawa bago bumangon. Sa usapin kagabi, hindi binanggit ni Bai Xiaoro na gusto niyang umalis. Kagabi, nagawa niyang ipagpatuloy ang bagay na iyon kay Huang Feng, na nangangahulugang nakagawa na siya ng desisyon sa kanyang puso. At ang desisyong ito ay malinaw na hindi iwanan si Huang Feng. Dapat kang mag-ingat. Ang mga tao ng pamilya Pang ay hindi mabait na tao. Dahil pinaghihinalaan ka na nila at natalo sa iyong mga kamay, hindi sila madaling sumuko. Nang silang dalawa ay kumakain ng almusal, pinaalalahanan ni Bai Xiaoro si Huang Feng. Matagal nang binabantayan ng National Security Agency ang pamilya Pang. Bukod dito, ang pamilya Pang ay isa ring malaking pamilya sa kabisera. Sa makatuwid, natural na alam ni Bai Xiaoro ang paraan ng paggawa ng mga bagay ng pamilya Pang. Sa makatuwid, nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ni Huang Feng. Napakalakas ng husay ni Huang Feng. Kahit si Bai Xiaoro ay hindi alam kung gaano kalakas si Huang Feng. Gayunpaman, madaling umiwas sa isang nakabukang sibat ngunit mahirap ipagtanggol laban sa isang nakatagong arrow. Gaano man kalakas si Huang Feng, kung ang mga tao ng pamilya Pang ay maglalaro ng iba pang mga trick, si Huang Feng ay magiging dehado. Alam ko, mag-iingat ako, sabi ni Huang Feng. Kailanman ay hindi niya ginawang basta-basta ang pamilya Pang. Ang mga kayang gumawa ng sarili nilang pamilya ay hindi simpleng tao. Hindi minamaliit ni Huang Feng ang mga taong ito dahil lang sa mayroon siyang ilang mga kasanayan. Masasabing in terms of playing tricks, mas mababa siya sa mga taong ito. Pagkatapos noon, lumabas si Huang Feng at naghanda para hanapin si Qiu Ningshuang. Kahapon, tinulungan na niya si Tian Lin para pagalingin ang mga mata nito. Ngayon, dapat niyang tulungan si Qiu Ningshuang na alisin ang bala sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa si Qiu Ningshuang na natanggap ang tawag ni Huang Feng. Sa mga araw na ito, hindi siya nakahinga ng maayos. Nag-iisip siya kung tatawagan ba niya si Huang Feng o hindi. Gayunpaman, nang isipin niyang may kasintahan na si Huang Feng, medyo nag-alinlangan siya. Nadama niya na hindi siya dapat magpatuloy na masangkot kay Huang Feng.
Oras na para makipaghiwalay. Sa makatuwid, hindi niya tinawagan si Huang Feng. Gayunpaman, nang tumawag si Huang Feng, tuwang-tuwa pa rin siya. Alam niyang hindi siya naglakas loob na ipakita ang kaligayahang ito. Kaya naman sa telepono ay medyo malamig pa rin ang tono niya. Anong problema? Sabi ni Qiuning Shuang. Walang gaanong saya sa tono niya. Gayunpaman, kung makikinig ng mabuti, maririnig pa rin ng isa ang panginginig sa kanyang boses. Malinaw, ang kanyang puso ay hindi kalmado gaya ng nakikita niya. Gayunpaman, halatang hindi napansin ni Huang Feng ang emosyonal na pagbabago-bago ni Qiuning Shuang. Nang marinig ang malamig na tono ni Qiuning Shuang, medyo napahiya siya. Naisip niya ang naunang text message. Yan, gusto kitang tanungin. May oras ka ba ngayon? Ang bala sa katawan mo, baka matulungan kitang tanggalin, sabi ni Huang Feng. Nang marinig ito ni Huang Feng, ang emosyonal na pagbabago-bago sa puso ni Qiuning Shuang ay naging mas matindi. Sa totoo lang, talagang nag-aalala si Huang Feng sa kanya sa bagay na ito. Wala siyang pakialam noon, ngunit palaging iniisip ni Huang Feng ang bagay na ito. Kung may oras ka, pumunta ka sa bahay ko, sabi ni Qiuning Shuang. Sa katunayan, papunta siya sa istasyon ng pulis sa oras na ito. Gayunpaman, dahil ito ay isang appointment kay Huang Feng, natural na kailangan niyang humingi ng leave mula sa istasyon ng pulisya. Tungkol naman sa pagbawi ng mga bala, halatang imposibleng gawin ito sa labas, kaya maaari na lamang niyang piliin na pumunta sa kanyang bahay. Sige, pupunta ako dyan, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, inibang niya ang direksyon ng sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay ni Qiuning Shuang. Kabanata 908. Habang nagmamaneho si Huang Feng papunta sa bahay ni Qiuning Shuang, pinaikot din ni Qiuning Shuang ang sasakyan at nagmamaneho pauwi. Tungkol naman sa police station, tumawag siya at direktang nag-apply ng leave. Nang makarating si Qiuning Shuang sa bahay, nakaalis na ang kanyang mga magulang. Sa makatuwid, nang dumating si Huang Feng, si Qiuning Shuang lamang ang nasa bahay. Nasaan sina tito at tita? Pagkapasok ni Huang Feng sa pinto, hindi niya nakita si Secretary Qiu at ang kanyang asawa, kaya nagtanong siya. Marami siyang nakipag-ugnayan kay Secretary Qiu at sa kanyang asawa, kaya ang magkabilang panig ay napakapamilyar sa isa't isa. Pagdating niya ngayon dito, hindi niya nakita, kaya natural, casual niyang tanong. Lumabas sila. Malungkot na sinabi ni Qiuning Shuang, nandito ka ba para sa akin o para sa kanila? Napangiti si Huang Feng at sinabing, syempre nandito ako para sa iyo. Kung gayon, huwag ka nang magtanong. Pumasok ka, sabi ni Qiuning Shuang. Bagamat gusto niyang makipag-usap ng maayos kay Huang Feng, kung hindi siya makontak ni Huang Feng sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, nang dumating ang mga salita sa kanyang bibig, nagbago ang kahulugan. Walang kamalay-malay, gusto niyang pisilin si Huang Feng. Pumasok si Huang Feng at naupo kasama si Qiuning Shuang sa bulwagan. Dahil wala ang mga magulang ni Qiuning Shuang sa bahay, hindi na kinailangan nilang sadyaing pumunta sa kwarto ni Qiuning Shuang para magpagamot. Magsimula na tayo, sabi ni Huang Feng kay Qiuning Shuang. Okay, tumango rin si Qiuning Shuang. Bagamat palagi niyang sinasabi na ayos lang siya, at walang epekto ang bala sa kanyang katawan, kamakailan, malinaw na naramdaman ni Qiuning Shuang na tila wala sa malusog na kalagayan ang kanyang katawan. Minsan, medyo nahihirapan siyang huminga pagkatapos ng matinding ehersisyo. Ito ay isang bagay na hindi pa niya nakatagpo noon. Kasabay nito, paminsan-minsan ay nakakaramdam siya ng bahagyang kirot sa kanyang puso. Ang mga espesyalista sa ospital, upang maging ligtas, ay hindi nakaisip ng perpektong solusyon hanggang ngayon. Sa makatuwid, inaabangan ni Qiuning Shuang ang paggamot ni Huang Feng. Ayaw niyang mag-iwan ng ganoong nakatagong panganib sa kanyang katawan. Hindi ito makakabuti para sa kanyang hinaharap na buhay. Pagkatapos, umupo ang dalawa sa tapat ng isa't isa. Inilagay ni Huang Feng ang kanyang palad sa puso ni Qiuning Shuang, gustong gamitin ang enerhiya sa kanyang katawan para matuno at mabulok ang bala sa katawan ni Qiuning Shuang. Gayunpaman, nang ilagay ni Huang Feng ang kanyang kamay dito, pareho silang natigilan. Dati, gusto lang ni Huang Feng na tulungan si Qiuning Shuang na gamutin siya, ngunit nakalimutan niya na ang posisyon ng bala sa katawan ni Qiuning Shuang ay medyo awkward para sa isang babae. Sa makatuwid,
ang palad ni Huang Feng ay hindi lamang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa kanyang dibdib. Sandaling bumagsak ang eksena sa kakaibang katahimikan. Malinaw na pagtanto nilang dalawa na ang poster na ito ay medyo hindi naaangkop. Gayunpaman, naunawaan din nilang dalawa na gusto talaga ni Huang Feng na tretuhin si Qiuning Shuang at huwag siyang samantalahin. Ituloy natin. Pulang-pula ang mukha ni Qiuning Shuang habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at mahinang sinabi. Oh, okay. Nakabawi din si Huang Feng at sinabing. Sa oras na ito, sa pamamagitan lamang ng pagpili na gamutin sa lalong madaling panahon maaari nilang maiwasan ang mahirap na sitwasyong ito sa harap nila. Sa makatuwid, mabilis na pinigilan ni Huang Feng ang kanyang isip at ginamit ang enerhiya sa kanyang katawan para ilipat ito sa katawan ni Qiuning Shuang sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Sa katunayan, si Qiuning Shuang ay walang pag-aalinlangan. Sinadya ba ito ni Huang Feng? Pagkatapos ng lahat, nang tulungan siya ni Huang Feng na mag-check-in sa coffee shop, ginawa lang niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng pulso. Gayunpaman, tiningnan ni Qiuning Shuang ang ekspresyon sa mukha ni Huang Feng at ang kanyang pag-unawa kay Huang Feng, na nagparamdam sa kanya na hindi ito sinasadya ni Huang Feng. Hindi ito sinasadya ni Huang Feng. Kung tseke lang, hindi na talaga kailangan na ilagay niya ang kamay niya sa puso. Gayunpaman, ito ang huling paggamot, hindi lamang isang tseke. Kung mas malapit ang kanyang kamay sa bala, mas maganda ang epekto ng paggamot. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Qiuning Shuang ang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang puso. Pagkatapos, may mainit ding agos na dumadaloy sa bala sa kanyang katawan. Pagkatapos, nadama niya na ang mainit na agos ay hindi patuloy na dumadaloy ng sapalaran. Sa halip, nanatili ito sa paligid ng bala, na para bang pinalibutan ito, umiikot at hinuhugasan. Nakapikit na ang mga mata ni Huang Feng. Maingat niyang nararamdaman ang sitwasyon sa katawan ni Qiuning Shuang. Ang sitwasyon ni Qiuning Shuang ay iba sa sitwasyon ni Tianlin. Pangunahing necrotic ang visual nerves ni Tianlin. Kailangan lang niyang ayusin ang kanyang necrotic divine level. Kahit nakakailanganin ito ng maraming enerhiya, ang kailangan niyang gawin ay hindi masyadong mahirap. Gayunpaman, malinaw na naiiba si Qiuning Shuang. May panlabas na bala sa katawan ni Qiuning Shuang. Kung gusto niyang tanggalin ang bala na ito, kailangan niyang magpa-opera. At dahil masyadong malapit sa puso ang posisyon ng bala, napakadelikado rin ang operasyon. Hindi rin nagawang alisin ng panloob na puwersa ni Huang Feng ang ganoon kalaking bala. Bagamat maaari niyang gamitin ang kanyang panloob na puwersa upang pilitin ang bala, sa pagkakataong iyon, ang ibang bahagi ng katawan ni Qiuning Shuang ay tiyak na masusugatan muli ng bala. Kasabay nito, mag-iiwan din ito ng panibagong sugat at peklat sa ibabaw ng kanyang katawan. Malamang, bilang isang babae, tiyak na hindi papayag si Qiuning Shuang. Sa makatuwid, ang huling pagpipilian ni Huang Feng ay gamitin ang enerhiya sa kanyang katawan upang matuno ang bala sa katawan ni Qiuning Shuang. Pagkatapos, gagamitin niya ang kanyang lakas para gabayan ang natunaw na likido ng bala at paalisin ito sa katawan. Ang proseso ng paggamot na ito ay hindi kasing delikado ng paggamot kahapon sa pandinig, ngunit mas maraming oras ang kinain nito. Sa makatuwid, para kay Huang Feng, isa rin itong matinding pagsubok. Bago ang paglilinis at pagtunaw, si Huang Feng ay medyo hindi sigurado. Pagkatapos ng lahat, bago siya naging isang first-class na eksperto, sinubukan niyang gamutin si Qiuning Shuang. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay sa oras na iyon. Kahit magical ang energy sa katawan niya, hindi nito matuno ang bala. Sa pagkakataong ito, ang enerhiya sa kanyang katawan ay higit pa, at ang kadalisayan ay mas mataas. Sa makatuwid, gustong subukan ni Huang Feng, ngunit hindi siya 100% sigurado. Gayunpaman, ang nagpagon kay Huang Feng ay pagkatapos niyang magsimulang magsaliksik, malinaw niyang nararamdaman na ang isang bahagi ng ibabaw ng bala ay natunaw. Bagamat hindi gaano, ang kasalukuyang obserbasyon ni Huang Feng ay halatang mas malakas kaysa dati. Kaya naman, naramdaman niya ang banayad na pagbabagong iyon. Basta may effect, ayos lang. Kahit na ang epekto ay hindi masyadong halata sa simula, hanggat may epekto, pagkatapos ang natitira ay isang bagay ng oras. Sa bulwagan ng bahay ni Qiuning Shuang, ganap na tahimik. Walang sinabi si Qiuning Shuang.
Hindi siya nang ahas na abalahin si Huang Feng dahil alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng panloob na puwersa. Hindi ba't sinabi ng telebisyon na kapag gumagamit ng inner force para gumaling, kung naabala, madaling magmukmok. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Tahimik lang siyang tumingin kay Huang Feng. Ito ang unang pagkakataon na si Qiu Ningshuang ay napakalapit kay Huang Feng. Bukod dito, seryoso niyang sinusukat siya. Napagtanto ni Qiu Ningshuang na kahit na si Huang Feng ay hindi ang uri ng gwapong lalaki na talagang kaakit-akit sa unang tingin, medyo gwapo pa rin siya. Higit sa lahat, mayroon siyang ugali na madaling makaakit ng mga tao. Nadama ni Qiu Ningshuang na hanggat isang babae ang mas nagmamasid kay Huang Feng, maaakit siya sa kanya. Hindi ko alam kung ilang babae na ang niloko ng lalaking ito. Napaisip si Qiu Ningshuang sa kanyang puso. Bagamat mayroon ng kasintahan si Huang Feng, hindi pa rin ito napigilan ang pag-akit ng ibang mga babae. Kung tutuusin, ang kanyang ugali ay isang uri ng lason sa mga babae. Napakadali para sa mga tao na lumubog dito. Hindi ba isa siya sa kanila? Alam niyang may kasintahan na si Huang Feng at dapat siyang makipaghiwalay dito, ngunit nag-aatubili pa rin siyang gawin iyon sa kanyang puso. Tahimik na tumingin si Qiu Ningshuang kay Huang Feng. Nakalimutan pa niya ang paglipas ng panahon. Naisip din niya sa kanyang puso na kung maaari niyang palaging tumingin kay Huang Feng ng ganito at samahan ito, gaano kahusay iyon. Gayunpaman, nakakalungkot na may kasintahan na si Huang Feng. Hindi siya maaaring pag-aari niya. Tulad ng pagkatulala ni Qiu Ningshuang kay Huang Feng, at nakapikit pa rin si Huang Feng para gamutin si Qiu Ningshuang, biglang nagmula sa sala ang tunog ng pagbukas ng pinto. Nagulat si Qiu Ningshuang at lumingon sa direksyon ng pinto, ngunit nakita niya ang figure ng kanyang ina na aalis na sana. Nang pumasok ang ina ni Qiu Ningshuang sa pinto, nakita rin niya sina Huang Feng at Qiu Ningshuang sa sofa. Siyempre, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang pagpikit ni Huang Feng ng kanyang mga mata at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ng kanyang anak. Hindi napigilan ng kanyang anak na babae ang mga aksyon ni Huang Feng. Ang ina ni Qiu Ningshuang ay natulala sa lugar. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa pag-iisip ng huling pagkakataon, nakita rin niya ang eksena ni Huang Feng at ng kanyang babae sa silid ng kanyang anak, iba ang iniisip ng ina ni Qiu Ningshuang sa kanyang puso. Sa oras na ito, dahan-dahan ding binawi ni Huang Feng ang kanyang kamay. Hindi dahil sa biglaang pagsulpot ng ina ni Qiu Ningshuang, ngunit dahil sa oras na ito, natunaw na niya ang mga bala sa katawan ni Qiu Ningshuang. Kasabay nito, gumamit din siya ng enerhiya upang gabayan sila palabas ng katawan at tumagos sa balat. Yun, may naiwan ako sa bahay. Ituloy mo na. Awkward na paliwanag ng ina ni Qiu Ningshuang. Pagkatapos noon, dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto para kumuha ng kung ano. Nagkamali na naman yata ang nanay mo. Sinabi ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang. Hindi na kailangang manghula, sigurado iyon. Sabi ni Qiu Ningshuang na walang magawa ang mukha. Bakit sa tuwing may konting intimate contact ako kay Huang Feng, makikita ako ng nanay ko? Ang susi ay hindi ang mga contact na ito ang iniisip ng kanyang ina. Ito ay mas mali. Kabanata 909. Hindi nagtagal, muling nagpakita ang ina ni Qiu Ningshuang. Sa oras na ito, mayroon siyang parang folder sa kanyang kamay. Malamang, bumalik siya para kunin ang bagay na ito. I have found the thing. Mauna na ako. Ikaw, iyan, patuloy kang mag-chat-chat. Inalag ng ina ni Qiu Ningshuang ang folder sa kanyang kamay kina Huang Feng at Qiu Ningshuang. Mom, it's not what you think. I'm talking about business with Huang Feng. Naramdaman ni Qiu Ningshuang na kailangan niyang magpaliwanag. Na-misunderstood siya last time. Kung hindi siya magpaliwanag ng malinaw, mas malaki ang hindi pagkakaunawaan ng kanyang ina sa relasyon nila ni Huang Feng. Alam ni nanay ang lahat. Nasa ganitong edad din si nanay. Naiintindihan ko. Seryosong sabi ng ina ni Qiu Ningshuang, ngunit pagkatapos ay nilapitan niya si Qiu Ningshuang at bamulong. Gayunpaman, mas mabuting bumalik ka sa iyong silid kung ayaw mo. Hindi maganda ang nasa bulwagan kung tutuusin. Nanay, muling tawag ni Qiu Ningshuang na walang magawa. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Kung tutuusin, ang hitsura niya at ni Huang Feng noon ay talagang napakadaling intindihin. Halatang mali ang pagkakaintindi ng kanyang ina.
Kahit anong paliwanag niya, parang walang kwenta. Okay, hindi na sasabihin ni Mama. Naisip ng ina ni Qiu Ningshuang na iniisip ng kanyang anak na sobra ang kanyang sinabi. Tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, Little Feng, maglaro ka dito saglit. Ilang araw ka nang wala dito, tama? Oo, tita. Hindi rin alam ni Huang Feng kung paano ito ipapaliwanag, ngunit nakaramdam siya ng mas nakakatawa sa kanyang puso. Nang hindi siya maintindihan ng nanay ni Qiu Ningshuang noong nakaraang pagkakataon, gusto ng kanyang ina na magpatuloy silang dalawa. Sa pagkakataong ito ay pareho. Masyadong optimistiko ang ina ni Qiu Ningshuang tungkol sa kanya, o natatakot ba siya na hindi makapag-asawa si Qiu Ningshuang? Sige, mauna na ako. Ang ina ni Qiu Ningshuang ay tumango bilang kasiyahan. Ang kanyang impresyon kay Huang Feng ay talagang maganda. Ang isa ay na si Huang Feng ay nagbigay ng magandang pakiramdam sa mga tao, at ang kanyang anak na babae ay nagustuhan din siya. Bukod dito, nailigtas na ni Huang Feng ang kanyang anak na babae noon, at lubos din ang pag-iisip ng kanyang asawa sa Huang Feng na ito. Sa makatuwid, kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga bagay na ito, napakaganda ng kanyang impresyon kay Huang Feng. Nang makitang muling sumara ang pinto, hindi napigilan ni Huang Feng na matawa. Napagtanto niya na talagang kawili-wili ang ina ni Qiu Ningshuang. Tatawa-tawa ka pa, hindi ko nga alam kung paano ipapaliwanag sa nanay ko. Kasalanan mo ang lahat. Nakita ni Qiu Ningshuang na talagang tumatawa si Huang Feng sa kanyang kasawian, at agad na nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Sige, hindi na ako tatawa. Mabilis na nakontrol ni Huang Feng ang kanyang ekspresyon at hindi hinayaang tumawa. Then, he deliberately asked with a straight face, pakiramdam mo kung nandoon pa ang bala sa katawan mo. Apektado pa ba ang paghinga mo? Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, naalala ni Qiu Ningshuang ang layunin ng pagbisita ni Huang Feng ngayon. Mabilis niyang naramdaman ang kanyang puso. May orihinal na pakiramdam ng isang bagay doon, ngunit ito ay nawala na. Pagkatapos noon, huminga siya ng malalim at hindi nakaramdam ng kahit kititing na sagabal. Napakakinas ng lahat. Wala na talaga. Napasigaw si Qiu Ningshuang sa gulat. Pansamantala niyang nakalimutan ang hindi pagkakaunawaan ngayon. Palaki ng palaki ang epekto ng bala sa kanyang buhay. Nag-aalala rin siya sa kanyang puso, ngunit ngayon, ang problema ay malinaw na nalutas ni Huang Feng. Buti naman wala na. Tumango rin si Huang Feng bilang kasiyahan, at pagkatapos ay nagsabi, gayunpaman, mas mabuting maligo ka na. Shower. Tumingin si Qiu Ningshuang kay Huang Feng na may pagdududa. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang sinabihang maligo. Pagkatapos noon, hindi niya alam kung ano ang naiisip niya, pero biglang namula ang mukha niya. Oo, mabuti pang maligo ka na. Hindi napansin ni Huang Feng ang abnormalidad ni Qiu Ningshuang. Pagpapatuloy niya, may natunaw na bala at tumagos sa balat mo. Dapat ay may itim na likido ang ibabaw ng katawan niya ngayon, lalo na ang dibdib niya. Yun ang likidong naging bala. Matapos marinig ang paliwanag ni Huang Feng, alam ni Qiu Ningshuang na mali ang pagkakaintindi niya. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang dibdib at naramdaman nga ang pagkakaroon ng likido. Ngayon lang natuon ang atensyon niya sa kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang ina kaya hindi niya ito naramdaman. Ngayong narinig niya ang paalala ni Huang Feng, malinaw niyang naramdaman iyon. Naisip ni Qiu Ningshuang na marumi na ang kanyang katawan ngayon. Napasigaw siya at tumakbo sa banyo. Pagkatapos, narinig ni Huang Feng ang tunog ng tubig na umaagos sa banyo. Tumingin si Huang Feng sa pinto ng banyo na nakasara. Pagkatapos noon, umupo ulit siya sa sofa at pumikit para magtanim. Gumastos lang siya ng maraming enerhiya para gamutin si Qiu Ningshuang, kaya sa oras na ito, gusto niyang mag-cultivate sandali para gumaling. Makalipas ang halos kalahating oras, biglang narinig ni Huang Feng ang boses ni Qiu Ningshuang. Noong una, akala niya mali ang narinig niya. Hindi naman kasi malakas ang boses. Gayunpaman, nang tawagin siyang muli ni Qiu Ningshuang, natitiyak niyang hindi siya mali ang narinig. Anong problema? Tanong ni Huang Feng na may pag-aalala. Akala niya ay hindi maganda ang pakiramdam ni Qiu Ningshuang. Iyan, maaari mo ba, maaari mong. Muling dumating ang boses ni Qiu Ningshuang, ngunit napakalambot pa rin ito. Pwede ba ano? Maaari ka bang magsalita ng mas malakas?
Hindi kita narinig ng malinaw. Nag-aalalang sabi ni Huang Feng. Napakalambot ng boses ni Qiu Ningshuang na naisip niyang masama ang pakiramdam ni Qiu Ningshuang. Gayunpaman, sa nakaraang halimbawa ni Bai Xiaoro, hindi nang ahas si Huang Feng na magmadaling pumasok sa banyo. Nag-aalalang tanong lang niya, pwede mo ba akong tulungang kumuha ng damit ko? Nagmamadali lang akong pumasok, hindi ko kinuha ang damit ko. Dumating ang boses ni Qiu Ningshuang. This time, halatang may kahihiyan sa tono niya. Kunin mo ang damit mo. Natigilan si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na magsasalita si Qiu Ningshuang tungkol dito. Oo, nasa kwarto ko ang mga damit, sabi ni Qiu Ningshuang. Nagmamadali lang siyang pumasok at nakalimutang kunin ang kanyang mga damit, kaya ngayon, maaari na lang siyang humingi ng tulong kay Huang Feng, kahit na medyo napahiya siya. Oh, okay, sinabi ni Huang Feng, nasaan ito? Nasa cabinet sa tabi ng kama ko. Wala nang pakialam si Qiu Ningshuang sa kanyang pagiging mahiyain ngayon. Malinaw lang niya kay Huang Feng. Kung hindi, maaari lamang siyang manatili sa banyo. Okay, sandali, kukunin ko na, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, naglakad si Huang Feng papunta sa kwarto ni Qiu Ningshuang. Si Huang Feng ay minsan nang nakapunta sa kanyang silid, kaya natural, siya lamang ang nakakaalam kung alin ito. Matapos pumasok si Huang Feng sa silid ni Qiu Ningshuang, madali niyang nahanap ang cabinet. Gayunpaman, matapos buksan ang cabinet, natigilan si Huang Feng sa kanyang nakita. Kabanata 910. Underwear, underwear. Ang cabinet na ito ay dapat na espesyal na lugar ni Qiu Ningshuang. Napuno ito ng mga damit na panloob na may iba't ibang estilo. Ang ilan ay cute, ang ilan ay payak, at kahit na, sa sorpresa ni Huang Feng, mayroong isang transparent at sexy na lace na panloob. Hindi ko inaasahan na magsusuot ng ganoong damit na panloob si Qiu Ningshuang. Sabi ni Huang Feng sa kanyang sarili. Karaniwang binibigyan siya ni Qiu Ningshuang ng impresyon na sobra niyang gusto ang makeup. Sa kanyang opinyon, ang damit na panloob ni Qiu Ningshuang ay dapat na simpleng uri. Gayunpaman, matapos itong makita ng sarili niyang mga mata ngayon, napagtanto ni Huang Feng na ang kanyang nakaraang paghatol ay medyo mali. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Huang Feng. Ang underwear na nilabas niya sa dulo ay isa sa ilang sexing underwear. Sa loob, matapos itong ilabas, medyo nag-aalangan pa si Huang Feng, ngunit inilabas pa rin niya ito. Marahil ay gusto niyang paglaruan si Qiu Ningshuang. Bukod dito, dahil binili ito ni Qiu Ningshuang, dapat ay karaniwan na niyang isinusuot ito. Dala ko yung underwear na gusto mo. Naglakad si Huang Feng sa pintuan ng banyo at sinabi. Okay, wait, pinatay ni Qiu Ningshuang sa banyo ang shower at sinabi. Pagkatapos nito, ang pinto ng banyo ay nagbukas ng isang maliit na puwang, at isang payat na parang lotus na braso ang nakaunat mula sa loob. Ang braso ay malinaw at puti, na may maraming tubig na tumalsik dito. Tinitigan ni Huang Feng ang braso at bahagyang natigilan. Maaaring napansin din ni Qiu Ningshuang ang pagiging kakaiba ni Huang Feng, ngunit wala siyang sinabi. Sa kabutihang palad, sanay na si Huang Feng na makakita ng magagandang babae, at mas mahusay si Tang Mazo sa pang-akit ng mga tao, kaya mabilis niyang pinatahimik ang kanyang isip at iniabot ang damit na panloob sa kanyang kamay kay Qiu Ningshuang. Pagkatapos noon ay bumalik ulit siya sa sala. Pagkatapos makuha ni Qiu Ningshuang ang underwear, hindi na siya nagsalita. Sa isang putok, muli niyang isinara ang pinto ng banyo. Pagkatapos noon, napasandal siya sa pinto, hawak-hawak ang underwear, at patuloy na naghahabol ng hininga. Talaga, nakakahiya naman. Ipinikit ni Qiu Ningshuang ang kanyang mga mata at tahimik na nag-isip sa kanyang puso. Pulang-pula na ang mukha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Qiu Ningshuang sa kanyang katinuan at handa nang magsuot ng kanyang damit at lumabas. Habang ibinuko niya ang kanyang palad, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko alam kung anong uri ng damit na panloob ang pipiliin ni Huang Feng para sa akin. Gayunpaman, nang makita niya ang damit na panloob sa kanyang kamay, bigla siyang natigilan. Muling bumungad sa kanyang mukha ang pamumula na hindi pa tuluyang kumupas, at sa pagkakataong ito, mas mapula pa ito kaysa dati. Paano kaya? Bakit ganito ang estilo ng lalaking ito, si Huang Feng? Nakatitig si Qiu Ningshuang sa damit na panloob sa kanyang kamay at bamulong sa sarili.
Hindi inaasahan ni Qiu Ningshuang na bibigyan siya ni Huang Feng ng ganitong estilo. Karaniwang nakasuot siya ng ordinaryong at maayos na damit na panloob. Bagamat sa kanya ang underwear na hawak niya, binili lang niya ito. Nang mamili siya kasama ang isang kaibigan, mahigpit na inirerekomenda ng kaibigang iyon na bilhin siya. Hindi niya makumbinsi ang kaibigan noong panahong iyon, kaya binili niya ito. Gayunpaman, wala siyang gaanong intensyon na isuot ito sa kanyang puso. Pagkabili nito, isang beses lang niya itong nilaban, at saka inilagay sa ilalim ng cabinet. Wala naman siyang balak na isuot ito. Gayunpaman, ngayong kinuha na ito ni Huang Feng, nangangahulugan ito na tiyak na tiningnan ni Huang Feng ang lahat ng damit na panloob sa kanyang cabinet. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay orihinal na nasa ibaba. Maaaring gusto ni Huang Feng ang estilong ito. Tinitigan ni Qiu Ningshuang ang damit na panloob sa kanyang kamay at sinabi sa sarili, maaaring gusto niyang isuot ko ito. Hindi alam ni Qiu Ningshuang kung ano ang iniisip ni Huang Feng. Gayunpaman, sa wakas ay pinili ni Huang Feng ang estilong ito sa napakaraming damit na panloob. Malamang gusto niyang isuot niya ang set na ito. Matagal na nag-alinlangan si Qiu Ningshuang. Sa huli, nagngangalit siya at hindi na hinayaang humanap muli si Huang Feng ng ibang underwear. Bukod dito, pinili niyang isuot ang set ng underwear na ito. Sexy ang set ng underwear na ito. Si Qiu Ningshuang ay hindi pa nakasuot ng ganitong estilo dati. Sa makatuwid, pagkatapos suotin ito, nakaramdam siya ng kaunting awkward at hindi komportable. Gayunpaman, hindi niya piniling alisin. Ito muli, sa halip, pinili niyang ipagpatuloy ang pagsusuot nito. Nagpatuloy si Huang Feng sa paglilinang sa bulwagan. Hindi niya alam na ang damit na panloob na pinili niya para sa ilang layunin ay nagdulot ng maraming problema para kay Qiu Ningshuang. Gayunpaman, noong siya ay naglilinang, nalaman din niyang hindi siya makapag-focus. Sa huli, tumigil na lang siya sa pagtatanim at tulala siyang nakatingin sa banyo, naghihintay na lumabas si Qiu Ningshuang. Maya-maya ay bumukas muli ang pinto ng banyo. Nag-walk out si Qiu Ningshuang. Sa oras na ito, naisuot na niya ang kanyang mga damit. Gayunpaman, nang lumakad siya patungo kay Huang Feng, ibinaba niya ang kanyang ulo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Paano na? Hindi ka komportable kahit saan, tama ba? Tanong ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang. Sinadya ni Huang Feng na tanungin si Qiu Ningshuang kung may hindi komportable sa kanyang katawan. Natatakot siyang nanatili pa rin ang bala sa katawan nito. Gayunpaman, ang isip ni Qiu Ningshuang ay nasa damit na panloob sa oras na ito. Nahulaan niya ang kahulugan ng pagkuha ni Huang Feng ng damit na panloob. Sa makatuwid, pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, naisip niyang nagtatanong ito kung komportable ang damit na panloob na suot niya. Sa bagay, first time niyang magsuot ng ganoong set ng underwear. Pervert, mahinang sabi ni Qiu Ningshuang na may pulang mukha. Si Huang Feng ay may mukha ng pagdududa. Nag-aalala siya sa kanya. Bakit siya pinapagalitan? Bakit mo ako pinapagalitan? Ano sa tingin mo? Inilibot ni Qiu Ningshuang ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Nakaupo siya ngayon sa tapat ni Huang Feng. Hindi siya nakaramdam ng hindi komportable. Walang gaanong tela ang underwear. Si Huang Feng ay nalilito. Obviously, hindi niya naintindihan. Gayunpaman, si Qiu Ningshuang ay nagalit pa rin sa kanya dahil sa text message. Sa makatuwid, naisip ni Huang Feng na pinapagalitan pa siya ni Qiu Ningshuang dahil sa bagay na iyon, kaya hindi na siya nagsalita pa. Well, dahil naalis na ang bala sa katawan mo, mauna na ako. Sinabi ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang. Pumunta siya dito sa pagkakataong ito para alisin ang bala sa katawan ni Qiu Ningshuang. Ngayong nakamit na ang kanyang layunin, oras na para umalis. Aalis ka. Walang malay na sinabi ni Qiu Ningshuang, ngunit pagkatapos ay nag-react siya at mabilis na nagpaliwanag, ibig sabihin, matagal ka nang hindi nakapunta rito. Ayaw mo bang umupo?